Mama, bilis! Bell na! Bell na! Apuran ng 7 taong gulang na anak ni Maricel. Mula sa distansya nila ay maririnig ang umaatungal na bell ng San Roque Learning Center. Private school yon, malapit lamang sa bahay nila kung saan pumapasok si Martina. Grade 2 na ito. Mama, magagalit na si teacher! Bilisan na po natin! Kinaladkad na siya ng anak. Tumatanda na talaga si mama, anak. Masakit na ang balakang. Hindi pa po kayo matanda, mama. Ang matanda po ay si Lola. Lagot ka kapag narinig ka ng lola mo. Humagkikik lang ang bata. Marami pang mga magulang at mag-aaral ang humahabol gaya nila. 15 minutes lang kasi ang palugit pagkatapos ng bell at isasara na ang gate. Pilit binilisan ni Maricel ang mga hakbang, pero tinatalo siya ng matinding kirot sa kanyang balakang. Napuruhan siya kahapon ng mahulog mula sa 3 baitang ng hagdanan sa bahay nila. Agresibo ang asawa niyang si Alcher tuwing nakakainom. Dumagdag pa ang away nila. Itinulak siya nito. Nakahabol pa tayo, anak. Pagmamalaki niya pagsapit nila sa classroom nito. Magulo at maingay ang sili dahil wala pa ang guro. Nagbabatuhan na ng papel ang iba sa mga kaklase ni Martina. Ang iba ay naghahabulan at paikot-ikot sa mga upuan. Tuwing nakikita ni Maricel ang ganitong tagpo sa classroom, mas lalo niya na-appreciate ang trabaho ng mga guro. Tunay na hindi lang sa kaalaman, naging hamon na rin ang paghubog sa karakter ng mga kabataan sa makabagong panahon. Thank you sa paghatid, Mama. Ingat ka po pa uwi, ha. I love you po. Yumapo sa kanyang anak at nagpalitan sila ng matunog na halik sa pisngi. I love you, Martina. Be good at lagi makinig kay teacher, ha. Opo, Mama. Hinatid niya ito ng tanaw habang pumapasok ng classroom. Hindi pinalad si Maricel sa kanyang pag-aasawa, pero bawing-bawi siya sa pagkakaroon ng anak na tulad ni Martina. Ang bata ang pumapawi sa lahat ng bigat sa puso niya na kailangan niyang maitawid araw-araw. 6 na taon na silang kasal ni Alcher. Magkaedad lamang sila at parehas ng nasa 30s. Nagkakilala sila ni Alcher noong kolehiyo pa sila. Hindi niya ituturing na pagkakamaling pinili niya ang lalaki at nagpakasal dito. Si Martina ang naging katibayan ng pagmamahal nitong pinaniniwalaan niya. Pero nagbabago nga siguro ang damdamin ng tao. Kasabay ng pagbabago ng panahon at hindi niya yun kayang kontrolin. Hindi sapat ang pag-ibig na kinakapitan niya para manatiling masaya ang pagsasama nila. Magtataksi po ba kayo, ma'am? Tanong ng gwardya na sinamahan siya roon sa labas. Nakasarado na ang gate na may pinturang berde. Oo, kuya. Tanong niyang umiti ng tipid. Ito na ang pumara sa parating na taxi. Tumabi yun. Nagpasalamat siya sa guard at sumakay. Saan tayo, ma'am? Tanong ng taxi driver. The Royal po, Manong. Paborito ni Alcher ang mango cake roon. Yun na lamang ang ireregalo niya sa asawa. Promotion nito ngayon. Umangat ang rank nito mula sa pagiging SPO1, ngayon ay SPO2 na ito ng PNP Santa Veronica. Kasama ito sa team na tumugi sa suspect ng rape at murder ng isang dalagita sa lungsod nila. Salamat, Manong. Inabot niya ang pamasahe pagkahinto ng taxi sa unloading area. Naglakad si Maricel patungo sa gusali ng The Royal. Dumaan siya sa scanner sa may entrance na bantay sarado ng 2 security guard. Tumuloy siya sa counter. Nakapag-order na siya online kagabi. Bayad na rin sa GCash. Kukunin na lang niya ngayon ang cake. Good morning, ma'am. May I help you? Estima ng Cruz sa kanya. Kukunin ko sana ang order kong mango cake. Ipinakita niya ang screenshot ng order slip sa kanyang cellphone. Yes, ma'am. Naka-ready na po yan. Just a minute po. Pumihit ang tindera at pumasok sa connecting door. Nagawi ang tingin niya sa entrance at nahagip ang pagpasok ni Alcher kasama ang sexing babaeng pamilyar sa kanya. Mas nauna pang nakalaya ang pagal na tawa sa lalamunan niya kaysa sa mga luhang bumalong sa kanyang mga mata. Si Sheena ang kasama ng asawa niya. Coworker niya ang babae sa DepEd at kaparehas niyang non-teaching personnel. Daig pa nito ang linta kung makapulupot kay Alcher. Hindi siya napansin ng dalawa dahil abala ang mga ito sa paghaharutan habang tinutungo ang table na nasa dulo. Umuga ang tuhod niya nang makitang hinalikan ni Alcher sa labi ang babae pagkaupo ng dalawa sa couch. Ma'am, ito na pong order niyo. Pukaw ng tindera kay Maricel. Tumikhim siya at pilit binabawi ang mga matang nanlalabo na sa luha. Nagawa naman niyang pigilin ng pagpatak niyon. Thank you. Piyok na sabi ni Maricel at binitbit ang cake. Binuksan niya ang box habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng taksil niyang asawa at kaibigan.
Saktong pagsapit niya roon ay nasa kamay na niya ang isang layer ng cake at mas tumindi ang galit niya sa lumabas sa bibig ni Alcher. Check-in tayo sa hotel mamaya pagkatapos ng program. Nag-book na ako. Dinig niyang anito kay Sheena. Always ready ka talaga ha? Oo naman, basta sa'yo. Tumikhim si Maricel. Napalingon naman agad sa kanya ang dalawa at napawi ang tawanan. Namilog ang mga mata ni Sheena. Namutla ito. Pero si Alcher, saglit lang ang gulat na bumadha sa mukha. Umawang ang bibig nito pero muling tumikom at nagtagis ng mga bagang. Gumala sa paligid ang paningin. Aware ito na may ibang mga customers at gagawa sila ng eksena kung dito siya magwawala. Pero ano bang paki niya? Maricel, mag-usap tayo mamaya. Matigas na sabi ni Alcher na agad inalis ang kamay na nakaakbay kay Sheena. Umusod naman palayo ang babae. Nag-iisip yatang tumakas din para isalba ang sarili sa nakaambang kahihiyan. Pero nakaharang siya sa daraanan. May pag-uusapan pa ba tayo, Alcher? Oo nga pala. Ibinili kita ng mango cake na paborito mo. Ito oh. Walang babalang isinalpak ni Maricel sa mukha ng asawa ang buong layer ng cake. Sana pala dinagdagan ko ng isa. Mukhang kulang pa para sa inyong dalawa. Mari, hindi na ilagan ni Sheena ang natirang cake na isinampal niya rin sa mukha ng babae. Mas masarap yan kaysa sa asawa ko. Huwag mong sayangin. Kainin mo. Masiba ka, di ba? Ayan, lumamon ka. Ikinalat niya sa bibig nito ang icing at mango strips ng cake. Hindi na ako magtatanong kung anong ibig sabihin ng nakita ko kanina. Klaro na sa akin. Buisit kang baboy ka. Humanda ako sa akin sa bahay. Banta ni Alcher na hindi magkanda o gaga sa pagpunas ng tissue sa muka. Ikaw ang humanda. Palibhasa mataba ko, ganyan mo na ako itrato at tawagin. Bakit mo pa pinakasalan ng baboy na to? Napakahayop mo. Kaibigan ko pa talaga ang kinabit mo. Hindi na kayo nahiya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng janitor na biglang lumapit sa kanya. Lumingon si Maricel at bumaba ang mga mata sa bitbit nitong mop. Inagaw niya yon at walang sabi-sabing inginudngod sa mukha ng asawa. Napatili si Sheena nang isali rin niyang mapin ang mukha nito. Tama na! Tama na, Maricel! Hiyaw nitong pilit sinasalag ang maruming mop na iwinawasiwas niya sa mukha. Maricel, tumigil ka! Sigaw ni Alcher sa mabalasik na tono. Nililinis ko lang kayo. Nakakahiya sa shop. Nagigitata kayo sa dumi. Akmang huhugutin nito ang baril pero nagtayuan ng ibang customers na naroon, pati ilan sa mga crew. Hawak na mga ito ang mga cellphone na nakaumang sa magkabit. Umatras naman si Alcher sa tangkang gagawin. Narealize siguro na pulis ito at malaking kahihiyan sa departamento kung gagawa ito ng kabulastugan doon. Dinakma nito si Sheena sa pulso at nagmamadaling umalis ang dalawa. Pero hindi maramdaman ni Maricel ang panalo sa tagpong yun. Siya ang talo. Siya ang naagawan ng asawa. Siya ang iniwan at tinalikuran ng lalaking nangako sa kanyang mamahalin siya hanggang sa huli nitong hininga. Agad bumuhos ang mga luha niya. Walang lingon-likod siyang naglakad palabas ng shop at hindi man lamang nakapagpasalamat sa mga taong dumamay sa kanya. Tinakbo niya ang sidewalk na walang matinong destinasyon. Samantala, nagtungo sa pinakamalapit na hotel sina Alcher at Sheena. Puwisit ang babaeng yun. Nakita mo ang ginawa niya sa akin? Pinahiya niya ako ron. Ang kapal na mukha ng baboy na yon. Hysterical na sigaw ni Sheena. Humahangos sa galit at hindi mapirmi sa sahig ang mga paa. Ibinaba ni Alcher ang service gun sa bedside table. Hinawakan ang kamay niya at marahang pinisil. Imbis na humupa ang puot sa dibdib niya, ay lalong nagliyab yon nang maisip niyang wala man lamang itong ginawa roon kanina para ipagtanggol siya. Hinayaan lang nito si Maricel na gawin siyang basahan sa harap ng mga tao. Hindi ko alam na pupunta siya ron. Sinabihan ko na siyang, bakit hindi mo siya inawat, Alcher? Dapat inginudgod mong mukha ng balyanang yun sa sahig. Huminahon ka lang. May plano na tayo, hindi ba? Ngayon ang tamang pagkakataon para gawin yun. Ang kupad mo kasi. Dapat matagal mo nang ginawa yan. Nasa pulisya ka naman. Hinintay mo pang mapahiya tayo sa maraming tao. Atungan ni Sheena na hindi pa rin nababawasan ang ngit-ngit sa kalooban. Kung may nakakuha ng video at ipost yun sa internet, talagang hihiwalayan kita, Alcher. Huwag naman. Pangako, pagkatapos ng gagawin ko sa kanya, wala nang maniniwala pa kahit ilang video ang lumabas tungkol sa ating dalawa. Relax ka lang, ako nang bahala. Binigyan siya ni Alcher ng backhug at hinagkan sa leeg. Pagkuway kinuha nito ang cellphone sa bulsa ng pantalon at may tinawagan. Naka-loudspeaker yon. Brad, bakit? Sagot ng kabaro nitong polis na nasa kabilang linya. Serve niyo ng arrest warrant, Brad.
Ite-text ko sa'yo ang detalye kung saan matatagpuan ng epektus. Copy, Brad. Pupunta na kami ron ngayon din. Tinapos ni Alcher ang tawag at nakangising nag-type ng text message para sa detalye. Matapos ipasa ang text ay ibinigay nito sa kanya ang cellphone. Bisitahin natin siya sa kulungan mamaya. Baling ito kay Sheena. Hindi ba niligay mo sa bag niya ang drugs? Hindi lang sa bag niya. Kumapit si Sheena sa batok ni Alcher. Excited na siyang makita ang pagmumukha ni Maricel sa likod ng mabaho at kalawanging mga rehas. Kulang pa ang parusang yun sa kapangahasang ginawa ng babae sa kanya kanina. Nang mga oras na yun ay nasa plaza si Maricel. Gumala ang paningin niya sa mga batang naglalaro. May ilan na nag-i-skate. Ang iba ay nagsushoot ng video at sumasayaw. Kailangan na niyang umuwi para makapag-impake. Aalis muna sila ni Martina sa bahay at uuwi sa mga magulang niya. Doon na niya hihimayin ng isip para sa susunod na hakbang na gagawin. Nag-abang siya ng tricycle di kalayuan sa plaza. Tulalang nakatanaw sa kalye. Nabigla na lamang siya nang may humablot sa bag niya. Nagtatawa ng teenagers ang hinabol niya ng tingin habang nagbibigayan ng high five. Iwinasiwas pa ng isa ang bag niya. Parehas na nakaskateboard ang mga ito. Wala na siyang lakas para habulin ng dalawa. Nasa bulsa naman ng pantalon niya ang cellphone. Payong at ballpen lamang ang laman ng bag. Naroon ang coin purse niya na may kaunting barya. Ma'am, sasakay ka po ba? Pukaw ng driver ng tricycle na huminto sa tapat niya. Binawi ni Maricel ang paningin sa kawalan. Oo. Saan po tayo? Zone 5 San Antonio ho. Umusad ang tricycle at isinandal niya ang ulo sa headrest ng upuan. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata pero ang alaalan ng tagpo kanina ang paulit-ulit na dumadaan sa kanyang utak. Nakarating siya sa bahay na tahimik na umiiyak sa biyahe. Pwede niyo po ba akong hintayin saglit? Kukuha lang ako ng perang pambayad sa loob ng bahay. Sabi niya sa driver. Sige po, ma'am. Tumango ang driver. Baka saan yun ito ang pagtataka at simpatya sa kanya. Pumanik siya ng bahay at nakahanap ng barya sa lagayan na nasa divider. Kumuha siya ng 30 pesos at binalikan sa labas ang tricycle. Thank you po. Walang anuman po, ma'am. Tutuloy na po ako. Pumihit siya pero nahinto nang matanaw ang parating na police patrol. Bumundol ang kaba sa dibdib niya nang makita ang dalawang pulis na bumaba sa patrol. May bitbit na papel ang isa habang kinukuha naman ng kasama nito ang posas na nakalawit sa holster sa bewang nito. Mrs. Maricel Rodriguez, inaaresto ka namin sa kasong possession of illegal drugs at drug trafficking. Ibinigay sa kanya ng pulis ang arrest warrant. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng abogado na iyong pinili. Awang ang bibig na sinipat niya yon. Possession of illegal drugs at drug trafficking? San galing yon? Ni minsan hindi pa siya nakakita ng shabu at anumang uri ng illegal drugs sa buong buhay niya. Hindi nga niya alam kung anong eksaktong hitsura, amoy o kulay ng mga yon. Pero hindi siya nakipagtalo sa mga pulis at tahimik na sumama sa mga ito sa Presinto 2. Ano yan? Si Chief Armando Ekle ang hepe roon. Nakita sila nito sa may investigation area. Matikas ang tindig ng opisyal. Hindi halata sa itsura ang edad na 50. Mrs. Maricel Rodriguez, asawa ka ni SPO1 Rodriguez, diba? Yes, sir. Anong kasalanan niya? Bakit nakaposas? Tanggalin niyo nga ang handcuffs niya. Sir, may nagsuplong sa kanya. Illegal drugs po. Nasaan ang ebidensya? May nakuha ba kayo na in possession niya? Wala po. Sagot ng arresting officer at dali-daling tinanggal ang poses kay Maricel. Pero sir, in effect pa po ang warrant. Ipaayos mo kay Atty. Lomachenko. Ikukulong mo ang taong inosente. Sir, dumating si na Lieutenant Ochoa, may tangay ng mga kabataan. Nasa labas din si SPO1 Rodriguez. Sinusundo na yata si ma'am. Abiso na SPO2 Ramil Suarez. Napabuntong hininga si Maricel dahil sa pagbangon ng halo-halong emosyon sa puso niya. Ayaw mawala sa utak niya ang haka-hakang si Alcher mismo ang nagpadampot sa kanya sa mga kaibigan nitong pulis. Bakit kailangan nitong umabot sa ganoong kalupitan para lang i-dispatcha siya? Napaunat siya sa silyang inuupuan nang marinig ang hysterical na boses ni Sheena. Papasok ito roon sa bulwagan kasama si Alcher. Hindi adik ang kapatid ko. Nagkamali kayo ng dinampot. Reklamo nito. Hinahabol nito ang mga pulis na tangay ang dalawang binatilyong pamilyar sa kanya. Wait. Ang mga kabataang yun ang humablot sa bag niya kanina roon sa park. Pigilang hininga na pinagmasdan ni Maricel ang asawa. Biglang parang hindi na niya ito kilala.
Ang laki ng ipinagbago ng lalaki. Mula nang mahalin niya ito, hindi sumagi sa isip niya na darating ang ganitong tagpo sa pagsasama nila, na magiging okupado ito sa pagpapatahan sa ibang babae bukod sa kanya. Napangiti na lang siya ng mapait. Wala siyang panahon para magpakalunod sa sakit dahil sa puso niyang dinurog ng mga ito. May anak siya na kailangan ng kanyang panahon at pagmamahal. May anak siya na kailangan niyang bigyan ng magandang bukas at siguruhin hindi mararanasan ang sinapit niya. Binawi niya ang tingin. Chief, tutuloy na po ako. Mukhang busy sa kabit niya ang asawa ko. Prangka niyang pahayag na umagaw sa atensyon ng ibang mga pulis. Suarez, get the patrol to take Mrs. Rodriguez home safely. Utos ng hepe. Hindi na po kailangan. Okay lang po ako. Polite niyang tanggi. No, ma'am. Let me compensate for the trouble at least. Hayaan mo nang ihatid ka ng patrol pa uwi. Aasikasuhin ng abogado ang tungkol sa warrant mo. Tatawag kami para sa update. Hindi na siya kumontra pa. Thank you, Chief. Iginiya siya ni SP Otto Suarez patungo sa labas, habang sa loob ng interrogation room ay nagkakagulo pa rin. Si Hepe! Anunsyo ng pulis na nakatayo sa tabi ni Alcher habang pinapakalma ng lalaki si Sheena. Natahimik ang buong kwarto. Tumayo siya ng tuwid, gayon din ang mga kabaro niya. Sabay silang sumaludo sa Hepe. Si Sheena sa kanyang tabi ay pasinghot-singhot. Sinipat niya ito ng masamang tingin para warningan na huwag gumawa ng eksena. Inirapan lang siya ng babae. It's good you're here, Rodriguez. Ani Chief Egle matapos tumugon sa salute. Kay Alcher agad ang punteriya ng mga mata nito. Yes, Chief. I came to. Umalis na ang asawa mo. I wonder why you're here instead of taking her home. Kumumpas ang kamay nito sa gawin ng pintuan. Hinilot ni Alcher ang batok. Sa tono ng hepe, mukhang tagilid siya. Malamang siniraan siya ni Maricel. Pero may pagkakataon pa siya para magpaliwanag mamaya pagkatapos ng promotion niya. Actually, Chief, papunta na sana ako ng opisina niyo nang dumating si Lieutenant Ochoa. Naisip ko lang na baka kailangan niya ng rest box sa interrogation. Save it, Rodriguez. Hindi na muna matutuloy ang promotion mo. Kakausapin kita bukas sa dahilan. Sir, hindi siya nakahuma pero hindi na rin niya nagawang magtanong kung bakit napurnada ang promotion niya. Kagagawan ba ni Maricel? Lintik na babaeng yun. Piotr Almagro, I need a detailed explanation from you and the rest of your team for issuing a warrant of arrest to an innocent woman. Kanino ba kayo kumuha ng impormasyon at puro palpak yung trabaho ninyo? Baling ng hepe kay P.O.2 Almagro. Sir, yes sir. Sagot ng pulis at dismayadong tumingin kay Alcher. Escort the outsiders. This room is for authorized personnel only. Sumenyas ang hepe na samahan palabas ng silid si Sheena. Wait, paano ang kapatid ko? Alcher? Hiyaw ni Sheena habang iginigiya ng dalawang pulis palabas. Umiwas na lamang siya ng tingin. Sumakit bigla ang ulo niya sa hindi inaasahang tagpong yun. Lieutenant Ochoa, anong kaso ng dalawang yan? Tanong ng hepe habang sinisipat ang mga kabataang nahuli. Tumitiran ng bato sa tanghaling tapat, Chief. Nahuli namin sa likod ng simbahan. Ipasok na yan sa detention. Kote na aksyon. Bakit pinatatagal niyo pa rito sa investigation room? Hindi raw po sa kanila yung shabu, Chief. Nakuha lang daw nila sa hinablot nilang bag. You're kind of excuses, people. Nasaan ang bag na sinasabi nila? Nasa area ba ng crime scene? Itinapon daw po nila sa basurahan. Pabalikin mo ang ilan sa team mo at hanapin ang bag na yon. Proceed with the detention and the filing of case. Scrum officers. Matigas na utos ng hepe at naglakad palabas. Wala sa sariling sumunod si Alcher at hinanap si Sheena sa labas ng presinto. Nakita niya ang dalaga sa lounge na hindi mapakali. Sheena. Mag-asawang sampal lang isinagot nito sa kanya. Wala kang kwenta? Nakakatawa ka naman. Pagdating sa baboy mong asawa, walang laban yung badge mo at uniform. Pati kapatid ko hindi mo matulungan doon. Mag-resign ka na lang. Bulyo nito at nilayasan siya. Tiimbagang nahinabol niya ng tanawang babae. Naniningkit ang mga mata sa pag-alsa ng puot. Samantala, habang nasa bahay si Maricel, kinukuyog siya ng kaba. Panay ang ring ng cellphone niya. Si Alcher ang tumatawag pero hindi niya sinasagot. Sinilip niya si Martina sa loob ng banyo. Umiihi kasi ang bata. Kagagaling lamang nila ng school at nag-impake agad siya ng mga gamit nila. Aalis muna sila at makikituloy sa mga magulang niya sa kabilang lungsod. Tapos ka na, anak? Apurado niyang tanong sa bata. Opo, hindi po ba tayo magpapaalam kay Papa?
Ganting tanong ni Martina habang nagtataas ng suot na skirt. Tatawagan ko na lang siya. Halika na. Inabot niya ang palad nito. Kumapit sa kanyang anak at nagpatangay palabas ng banyo. Dinaluhong niya ang maleta nila sa sulok at ang hand carry bag. Isinabit na rin ni Martina ang school bag nito sa balikat. Binitbit ang handbag na naglalaman ng vanity kit nito at kinarga ang kulay pink na teddy bear na regalo niya rito noong napasama ito sa top 10. Mama, alam ko po na bad si Papa. Bigla nitong sabi pagkalabas nila ng kwarto. Nahinto siya at gulantang na tumingin sa anak. Bakit mo nasabi yan, anak? Ngumuso ito. Nakita ko po siya na itinulak kayo sa hagdan saka hinampas kayo ng tabo. Sabi ng teacher ko hindi dapat nananakit ang mga papa. Dapat sila ang nagtatanggol sa mga mama at sa mga anak. Martina, makinig ka sa akin ha. Kahit ano pang nakita mong ginawa ng papa mo pa rin siya. Tatandaan mo yun lagi. Hindi mababago ng kasalanan niya at pagkakamali ang katotohanan yan. Kaya igagalang mo pa rin siya ano man ang mangyayari. Promise? Opo, promise po mama. Sorry po kung sinabi ko yun. No, hindi mo kailangan mag-sorry. Maswerte si mama kasi meron akong katulad mo. Mabait na bata, sweet at maganda. Maganda ka rin po mama. Humagigik ito at yumapos sa kanya. Thank you anak. Maniniwala ako kasi ang mga bata hindi nagsisinungaling. Nagtatawanan sila habang palabas ng bahay, pero nag-ugat ang mga paa niya sa pavement na nilalakaran matapos ilak ang pinto nang matanaw si Alcher na bumaba ng patrol car. Pulang-pula ang mukha nito sa galit at naniningkit ang mga mata. Ibinaba ni Marisol sa daraanan ang maleta at hand carry bag. Hinawi niya patungo sa kanyang likod si Martina. Hindi pwedeng makita na naman ng anak niya na sinasaktan siya ng ama nito. Sapat na ang isang beses. Magiging trauma sa bata kung masasaksihan na naman ito kung gaano kabayolente si Archer. Pero madadaan ba niya sa maayos na usapan ng asawa kung nilalamon na ito ng galit? Parang gusto na nga siyang higupin sa dahas na nakarehistro sa mga mata nito. Archer, balik sa loob ng bahay. Ngayon din. Mabangis nitong utos na sinasabayan ng mabigat nitong mga hakbang. Ngunit bago pa sapitin ng lalaki ang kinaroroonan nila ni Martina, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng bakuran. Natigil ang asawa niya sa paglalakad. Marahas itong lumingon sa gawin ng sasakyan na pumasok sa bungad ng bakuran. Habang si Maricel ay pigil ang hininga at halos puputok na ang dibdib dahil sa nervyos na umakyat pa yata sa kanyang lalamunan. Diyan ka lang sa likod ko anak, sabi niya kay Martina na nakasilip. Nakatuon ang paningin niya sa nahawing pinto ng sasakyan sa may VIP seat. Bumaba ang lalaking pamilyar sa kanya ang matikas na bulto. Naipilig niya ang ulo. Inisip kung saan niya ito nakita pero wala siyang maalala. Kalmado itong naglakad. Matiim na nakatitig kay Maricel. Matangkad ito. Di hamak na mas matangkad kaysa kay Archer. Nag-complement sa kulay ng buhok nito ang suot na nickel black long sleeve shirt. Nakarolyo ang mga manggas niyon hanggang sa may siko nito. Nakabukas ang unang 3 butones sa harapan. Halatang sa ilalim ng damit na yon ay nakakubli ang katawang banat sa workout dahil sa sumisilip na muscle sa dibdib nito at sa matigas na mga laman sa balikat na bumakat sa kasuotan nito. Mas lalong naging agresibo ang gandang lalaki nito habang papalapit ito sa kanila. May malalago itong mga kilay at earth brown na mga mata. Pakiramdam niya ay tumatagos ang titig nito hanggang sa mga buto niya at tinutunaw ang takot na nakakubli sa kanyang sistema. Mr. Schumann! Masayang hiyaw ni Martina na lumabas mula sa kanyang likuran. Martina! Awat niya sa anak na akmang sasalubong sa estranghero. Mama, siya po si Mr. Schumann. Yung sinabi kong nagbigay ng school shoes sa amin. Siya po yun. Awang ang bibig na tumango siya. Ah, siya pala yun. Pilit siyang umiti, kaya siguro pamilyar ito. Baka nakita na niya ito sa isa sa mga event ng school ni Martina. Tipid nang umiti si Maricel at noon niya napansin ang bag na bitbit ng lalaki. Ang bag niya na hinablot kanina ng mga kabataan. Hi Martina. Maamo nitong bati sa bata. Hello po Mr. Schumann. Kinikilig na tugon ni Martina. Nawindang siya. Bakit kinikilig ang anak niya? My apologies for barging in. I'm Regar Laganza, and I think this belongs to you, ma'am. Ibinigay nito ang bag kay Maricel. Oh, thank you. Kinuha niya yon. Saan mo ito nakita?
Kasi kanina lang. In the park. You left it in the park. Nagtatakang kumunot ang kanyang mga kilay, pero hindi na lamang siya sumalungat. Wala naman siyang obligasyon na magpaliwanag at sabihin sa lalaki ang nangyari kanina. Akin na yan. Angal ni Archer. Hinablot ang bag at kinalkal ang laman. Hindi siya nakahuma sa ginagawa ng lalaki sa harap ng bisita. Nang hindi makita ang hinahanap sa loob ng bag niya, ay basta na lamang nito hinambalos yun sa pavement. Ano bang ginagawa mo, Archer? Ang bastos mo! May bisita tayo, hindi ka na nahiya. Sikmat niyang tangkang pupulutin ang bag pero naunahan siya ni Rhaegar na damputin yun. Ano pang iniintay mo? Pasok na sa loob! Sigaw ni Archer at may disgustong binalingan ang lalaking bisita. Excuse me, may kailangan ka pa ba sa asawa ko? Tumikhim si Rhaegar at nahulog ang titig sa mga paa ni Maricel na nakapaloob sa flat-string sandals na paborito niyang suotin. Pwede bang akin na yung mga paa mo, Mr. Rodriguez? Deklara nito sa kasual na tono na para bang humihingi lang ng candy. Gulantang na niyuko ni Maricel ang mga paa. Seryoso ba ito? Hinihingi nito ang mga paa niya? Kumurap-kurap siya. May naisip na ideya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng lalaki, pero ito na siguro ang pagkakataong hinihintay niya para matakasan si Archer. Sure, ibibigay ko sa'yo ang mga paa ko, pero ilayo mo muna kami ng anak ko sa lugar na to at sa taong to. Matapang niyang pahayag. Maricel! Bulyaw ni Archer sa mabagsik na timbre. Sa pagkagitla niya, biglang lumabas sa likuran niya si Martina at yumapos sa braso ni Rhaegar. Mr. Schumann, tayo na po. Please, natatakot po ako kay Papa. Sasaktan na naman po niya si Mama. Help po, Mr. Schumann. Martina! Malakas na saway ni Archer sa anak sabay baling sa bisita. Pasensya ka na, Mr. Laganza. Ganito ako maglambing sa aking mag-ina. Akala lang nila, galit ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nasasanay. Tinangka nitong kunin si Martina pero maingat na hinawi ni Rhaegar ang bata patungo sa likod nito. Ginagawa mong lambing ang domestic violence, SPO1 Rodriguez. Nasobrahan ka lang siguro sa batas na nilaklak ng utak mo, kaya nawala ka na sa tamang pag-iisip. Anong sinabi mo? Bayolenteng ungol ni Archer at hinablot ang service gun. Ngunit nanigas ito at hindi man lamang nakakurap nang dumiin sa gitna ng noo nito ang baril ng magnum ni Rhaegar, kasabay ang paghambalang ng NBI badge ng lalaki. I'm Deputy Director Rhaegar Laganza. Should I make it more artsy and blow up your balls, officer? Masyado kang atat magpasikat sa mga taong mas mahina sa'yo. Now get your ass moving back to the car and leave your wife alone. Understand? Chop chop, officer. Apura nitong dumadagundong ang panganib sa tono. Yes, sir. Namumutlang sagot ni Archer. Nakabandera pataas sa mga kamay. Ang kanina'y mabangis nitong disposisyon ay biglang naglaho at mistula itong maamong tupa na umaatras paalis. Awang ang bibig na napahabol na lamang ang tingin ni Maricel sa patrol car na sumibad palayo sa lugar na yon. Pagkuway wala sa sariling bumaling siya kay Martina na kumapit sa kanan niyang kamay. Mr. Schumann is my friend, Mama. He's nice and he makes pretty shoes. Natutuwa nitong sabi. Mr. Schumann para sa anak niya ang Deputy Director ng NBI? Nahihiyang nilingon niya si Rhaegar. Bit-bit na nito ang maleta at hand carry bag, habang ang driver nito ay binubuksan sa likod ang trunk para maikarga roon ang mga gamit nila. Martina, there's chocolates and cookies over there. Itinuro ng lalaki ang food box na nasa backseat ng sasakyan. Wow, akin na po yun! Yes, sweetie. You can have them all you want. But be sure to eat slowly or your teeth will cry. You don't want them to cry, right? Hinaplos nito sa ulo ang bata. Big girl na po ako. Bahagyang sumimangot si Martina. Can I talk to you just a minute? Mahina ang boses na baling sa kanya ni Rhaegar. Kabadong tumango si Maricel. Nakita ko ito sa bag mo. Nilahad nito ang maliit na pakete na may lamang crystalline powder. Parang tawas. This is methamphetamine drug. Mas kilala sa tawag nating shabu. An illegal drug. Nanlamig siya. Halos lumuwa ang mga mata. At nasa bag ko yan? Oo, sa secret pocket. Nakita ko yung bag mo sa basurahan. May nagtimbre sa akin. Don't worry, I know pretty much of the story. Nalaman ko rin ang bahay mo sa source ko, kaya pumunta agad ako rito. You're unaware of this. Most likely, may nagtanim nito sa bag mo. I won't pinpoint who, pero alam ko may duda ka kung sino ang posibleng gumawa nun. Anyways, I still need to detain you for further investigation. Ako? I-detain?
Yes, dun lang muna sa bahay ko. No worries. Isasama mo naman si Martina. Hindi ko kayo paghihiwalayin. Safe kayo ron while I get a protection order from the court for you and your daughter. Base sa nakita ko kanina, hindi ligtas kung patuloy na makakalapit sa inyong dalawa si Alcher. Hindi niya masundan ng paliwanag. Sumisirko ang utak niya at ang tanging tumatakay ang detention na sinabi nito. Teka lang, kung nakadetain ako, paano ang trabaho ko? Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Paano na ang anak ko at ang pag-aaral niya? I suggest you will work from home for the meantime. Tutulungan kita sa request mo sa division. You work there, aren't you? Bumuntong hininga si Regar na para bang may nakaligta ang sabihin sa kanya. I have your basic information by the way. Binigay ni Chief Ekle sa akin, kaya alam ko ang tungkol sa trabaho mo. Tumango na lamang si Maricel. Hirap pa rin iproseso ang lahat, pero wala siyang naramdamang panganib sa atmosphere ng lalaking to. Sa ngayon, magtitiwala siya. I guess that's all for now, Mrs. Rodriguez. We will discuss more details later at the house after you settled in with your daughter. I just want you to know, I'm glad to have Martina at my place. She's such an angel. Maraming salamat sa tulong, Director. Bahagyang umiti si Maricel. Tumango si Regar at sa unang pagkakataon, ipinasilip sa kanya ang ngiti. Mukhang maha-heart arrest ata siya nang wala sa oras. Mariin siyang umiling. Hindi pwede. Si Martina lang ang dapat niyang isipin at ang priority niya. Aayusin muna niya ang gusot na ito at ang pagpapalaya sa sarili mula sa kasal nila ni Alcher. Maya-maya ay bumiyahin na sila. Ang bahay na pinagdalhan sa kanilang mag-ina ay isang 2-story townhouse. May 3 silid sa second floor. That's my room. Itinuro ni Regar ang room na nasa dulo ng pasilyo. And this will be your room. Pumasok sila sa kwartong nasa kaliwang eskina. Hindi mansyon ng bahay. Sakto lamang ang laki. Pero kung siyang tatanungin, above standard na yon para sa isang ideal house na pinapangarap niya. Gawa yun sa high-end native materials. Ang bubong ay pinagsaklob na bias ng kawayan na may pinturang maroon. Sophisticated ang disenyo ng buong istruktura. Bukod sa terrace ay may garahe at swimming pool. Nag-order ako ng dinner. Mag-relax ka muna. Nilapag ng lalaki sa kama si Martina. Sa labas lang ako. Sige, salamat. Tinungo ni Maricel ang balkonahe. Nakahilera sa perimeter fence ang pine trees na katitrim lamang. Malinis pagmasdan ang mga puno at malamig sa mata. Sa bawat pagitan niyon ay ang nakasinding decorated lamppost na may 3 bulb na kahugis ng namumukadkad na bulaklak. Hindi ganoon kalayo sa lungsod ng bahay, pero nagmukhang nasa countryside dahil sa lawak ng lupaing sakop niyon. Ngayon lang siya nakatuntong doon sa lugar, ngunit komportable na agad siya. Para bang nakaahon siya sa impyernong nagkulong sa kanya sa loob ng ilang taong pagsasama nila ni Alcher. Niyuko niya ang hawak na cellphone. Tatawagan nga pala niya ang mga magulang. Hindi niya alam kung alin ang unang ikukwento sa mama niya. Ang tungkol ba sa pagtataksil ng kanyang asawa o ang drugs na nakita sa bag niya? Hinanap niya sa contacts ang numero ng ina at dinayal. Agad naman itong sumagot. Maricel, mabuti naman na tumawag ka, anak. Mayamot sa tono ni Aling Josephine. Nasaan ka? Anong kalokohan tong ginagawa mo? Bakit po? Pumunta rito sa bahay si Alcher. Nagsumbong. Sumama ka raw sa ibang lalaki. Pati anak ninyo tinangay mo. Ano mo pumasok sa isip mo, anak? Nakakahiya sa asawa at mga binan mo. Huminga siya ng malalim. Naunahan siya ni Alcher. Paniniwalaan ng mga magulang niya ang lalaki dahil sa harap ng mga ito ay matino itong pulis at responsabling asawa at ama sa kanilang dalawa ni Martina. Hindi alam ng mama at papa niya ang tungkol sa occasional na pananakit nito sa kanya tuwing nalalasing ito at nagtatalo sila. Ngayon, siya pa ang nabaliktad na may kabit. Ma, kung ano man ang sinabi niya sa inyo, pakiusap, huwag po kayong maniniwala. Hindi ako sumama sa ibang lalaki. May nangyari kanina kaya narito ako sa safe house ng NBI. Isa pa siya po ang nagtaksil. May ibang babae si Alcher. Si Sheena po. Katrabaho ko sa division. Nahuli ko sila kaninang umaga. Ano? Ay nako, kung gumagawa ka lang ng kwento para isalba ang sarili mo, tigilan mo na. Pulis ang asawa mo. Alam niyang labag sa batas ang mga liwa. Man naman, akong anak niyo pero hindi niyo ba ako kayang paniwalaan? Mas nakikinig kayo sa salita ng lalaki sinasaktan ako at pinagbubuhatan ng kamay tuwing nalalasing. Hindi ko lang masabi sa inyo ni Papa dahil alam ko kung gaano kataas ang respeto niyo sa kanya bilang polis. Maricel, hindi ako uuwi. Makikipaghiwalay ako kay Alcher.
Bye po. Paalam niya at ibinaba ang cellphone kasabay ang pagpatak ng mga luha. Ang sakit sa kalooban, pero hindi niya masisisi ang mga magulang kung wala sa kanya ang simpatya ng mga ito. Malaki ang impluwensya ng pagiging polis ni Alcher sa paniniwala ng pamilya niya sa katarungan at hustisya. Sino nga ba ang siraulong pipiliing lumabag sa batas kung nakaatang sa balikat nito ang tungkuling protektahan yon? Gayunpaman, siraulo nga ang asawa niya. Kasalanan ko rin siguro. Una pa lang dapat sinabi ko na kina mama na sinasaktan ako ng Alcher na yon. Paninisin niya sa sarili. Pero ang mahalaga na sa akin si Martina. Lalaban ako para sa kanya. Tinuyo ni Marisol sa likod ng palad ang basang mga pisngi at tumihit paalis ng terrace. Bumaba siya sa sala ng bahay at hinanap si Regor. Napansin niyang bukas ang ilaw sa opisina nito. Nakatiwangwang din ang pintuan. Lumapit siya roon. Sumilip. Nakita niya ang lalaki. Nakatayo sa gilid ng bintana. May bitbit na papel habang tinitikman ng alak sa hawak na baso. Kinatok niya ang nakahawi na pinto. Alertong bumaling sa gawin niya si Regor. Nag-reflect sa mga mata nito ang dalandan na kulay mula sa chandelier na nasa kisame. Mistulang apoy na nagliyab habang nakatitig sa kanya ang lalaki. "You can't sleep?" Tanong nitong kumumpas ang kamay at pinapapasok siya. Tumuloy siya sa looban ng silid habang ito'y kalmadong naglakad pabalik sa massive desk. Nilapag nito ang papel na hinabol ng kanyang paningin. Disenyo ng fashion lady footwear. "I designed shoes and sandals for girls. May ginawa akong bagong volume para sa summer collection." Kwento nito. Umawang ang bibig niya. "Ikaw ang may-ari ng Laganza Fashion?" "Yes, and I'd like to have your feet for the cover of the next mag's issue." Bumaba sa mga paa niya ang titig nito. Seryoso talaga ito nang sabihin sa kanyang gusto nito ang mga paa niya? Wala namang kakaiba sa mga paa niya para makitaan ito ng potensyal at gawin siyang model. "Don't worry, you will be compensated for the photoshoot and for walking the shoes and sandals in the runway." Ano? Ilalakad ko pa sa runway? Bulalas ni Maricel. "Of course, for the summer trend. May fashion show ang Laganza Fashion." Dinala ni Regor sa bibig ang baso at inubos ang laman. "Pwede bang pag-isipan ko muna? Baka ma-disappoint lang kasi kita. Hindi lang sa mga paatitingin ng tao. Hindi ako ang standard na gustong makita ng mga fashion enthusiast. Kita mo nga, ang taba ko." Hinagod siya nito ng malagkit na titig mula paa hanggang ulo at nakita pa niya kung paano naglaro ang dulo ng dila nito sa bunganga ng baso. Bago nito naisip na ibaba yun sa desk at namulsa ang isang kamay. "Bakit? Ano bang mali sa'yo?" Tanong ng lalaki. Na-off guard si Maricel sa tanong na yon. May mali nga ba sa kanya? Mali na bang nagdagdag ang kanyang timbang? Mali na ba na tumaba siya? "Let's see." Lumapit si Regor. He turned around her, checking her more closely. "Your body looks fine to me. I don't think there's something wrong with how you look right now." "Mataba ako. Huwag mo nang itanggi, Regor." "No, that's not the right term. Malusog ka lang. You just need to find your own fitting of clothes. Huwag mong isuot ang hindi kasya sa'yo. Para kang doktor niyan na magbibigay ng maling reseta sa sarili mo. Women with your size have their own branding of beauty. It's not about the stat and measurement of your waist, your bust, and your hip. You should stop using the standard of other people just to look good. Maganda ka na para sa akin." Tumawa siya ng mapakla. "Binibola mo ba ako?" "No, pero sige. We will put it this way. If you're so into other people's opinion, my standard is someone like you. Move forward based on how comfortable you are with yourself. That's all you need." "Sige na nga, maniniwala na ako." Ngumiti si Maricel. "Oo nga pala, may kilala ka bang abogado? Gusto ko sana magpa-draft ng annulment papers para sa amin ng asawa ko." "Kakausapin ko bukas ng kaibigan ko. Kailan mo ba kailangan?" "The sooner the better." Tumango si Regor at muling dinampot ang papel na bitbit nito kanina. "May ginawa ba ang asawa mo, Maricel?" "Nagsumbong siya kina mama. Sumama raw ako sa ibang lalaki. Nagpunta siya sa bahay ng mga magulang ko matapos mong itaboy kanina." "Expected na yun sa gaya niyang paurong mag-isip. Hayaan mo lang muna siya. Let him exhaust his remaining cards until he run out of excuses. Hindi siya papanigan ng batas kahit na anong gawin niya." "Salamat sa tulong, Director. Babalikan ko muna si Martina. Baka magising ang bata at hanapin ako." "Go ahead and let me know if you need anything. You can use the intercom." "Okay po." Tango niya.
Binalikan niya ang anak na mahimbing pa rin ang tulog. Nahiga siya sa tabi nito at naidlip ng ilang oras. Lumipas ang 3 araw pero hindi pa rin mahanap ni Alcher ang kanyang mag-ina. Pati mga kasamahan niya sa estasyon ay walang ideya. Dinukot niya ang cellphone at tinawagan si Sheena. Hindi pa rin naghihiwalay ang dalawa. Nakausap ko ng abogado. Idedemanda ko siya ng adultery. Malakas na ebidensya yung nakita kong sumama siya sa ibang lalaki. Ready na ang annulment papers namin at ang petition ko para sa custody ni Martina. Magpalamig na muna tayo sa ngayon. Hindi pwedeng may makakita na magkasama tayo. Huwag kang mag-alala, tatrabahuhin ko ang piyansa para sa kapatid mo, Sheena. Sama niya rito sa kabilang linya habang nakatambay siya sa patrol car. Siguraduhin mo lang, Alcher. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo na itatapon sa kulungan ng asawa mong baboy. Akala siguro ng bruhang yun panalo na siya. Humithit ng usok si Alcher mula sa stick ng sigarilyong nakaipit sa kanyang daliri. Kailangan niyang makalikom ng mga katibayan kahit gawa-gawa pa. Mga dinoktor na litrato ni na Maricel at ng hambog na deputy director na yon. Kukunin niya ang simpatya ng mga magulang ni Maricel para ang mga ito na mismo ang uusig sa asawa at babawi kay Martina para sa kanya. Hindi mo ba ako pupuntahan ngayon? Pwede naman tayong magkita ng patago gaya noon. Paglalambing ni Sheena. Mahina talaga siya pagdating sa suyo ng dalaga, lalo na't alam niyang masarap ang ihahain nito tuwing sila ay nagtatagpo. Hindi tulad ng asawa niyang bumabaliktad ang kanyang sikmura dahil sa taba. Pupuntahan kita. Anya sabay patay sa tawag. Inubos niya ang natitirang yosi. Bubuhayin na sana niya ang makina ng sasakyan nang lapitan ng 2 pulis mula sa team na Lieutenant Ochoa. May dalang warrant ang mga ito. Para kanino yan? Usisa niya sa mga kabaro. Rodriguez, inaaresto ka namin sa kasong domestic abuse laban sa asawa at anak mo. Putang wala akong kasalanan. Angil niya nagpupuyo sa galit ang dibdib. Nakarating agad kay Sheena ang nangyaring pag-aresto kay Alcher. Sirang-sira na ang araw niya. Sumugod siya sa presinto kung saan nakadetain ang lalaki. Anong kabubuhan din nangyari sa iyo, Alcher? Bakit ikaw nandyan imbis na yung asawa mong palamunin at walang kwenta? Gigil niyang sikmat na maiiyak na sa matinding galit. Walang magandang nangyari sa mga plano nila. Pulido naman ang mga hakbang nila bago nila simulan. Kampante na siya. Pero bakit ngayon ay nabaliktad? Ano bang hindi nila nagawa? Kumpara sa babaeng yun na makitid ang utak at katawan lamang ang malaki, hindi siya makapaniwalang tinalo sila na parang wala lang. Huminahon ka, Sheena. Inaasikaso na ng abogado kong piyansa. May lalabas niya ako ngayong araw. Pero suspendido ako effective immediately. So paano na? Nga tayong dalawa? Paano ang kapatid ko? Ay nako, kung alam ko lang na magkakaganito, hindi na sana ako nagpauto sa'yo. Lahat ng ginawa mo palpak. Bakit ka ba nag-aalala? May pera ako sa bangko. Makakaraos tayo hanggang sa matapos ang suspension order para sa akin. Wala naman silang mapapatunayan sa domestic abuse na kaso. Wala silang matibay na ebidensya. Puro ka lang salita, Alcher. Wala namang nangyayari. Ang anak mo, kailan mo kukunin? Kapag nakuha nila si Martina, iiyak ng dugo ang babaeng yun. Ang bata na lang ang meron to ngayon. Kaya matapang to at parang walang kinatatakutan. Ipapasundo ko siya mamaya kay mami sa school niya. Sisimulan ko na ang petition for paternal custody. May laban pa rin niyang asawa mo hanggat may trabaho siya at kaya niyang buhayin ng bata. Sige na, may trabaho pa ako. Huwag mo muna akong tatawagan. Naiinis lang ako. Padabog na naglakad paalis ng detention cell si Sheena. Kinabukasan, pagpasok ng trabaho ay nadatnan niya ang ibang staff na nagchichismisan na naman at siya pa talaga ang topic. Akala mo naman ang lilinis. Hindi lang naman ako ang kabit sa mundo. Kasalanan ko ba kung mas mahal ako ni Alcher at kung mas maganda ako kaysa kay Maricel? Inis na bulong niya sa isip. Alam niya sa lipunan, laging kontrabida ang mga kabit kahit nagmahal lang naman sila. Lahat ay kakampihan ng legal na asawa, maski ito pa ang may pagkukulang. Inayos ni Sheena ang nagkalat ng mga papeles sa ibabaw ng kanyang desk. May ilang PR siyang kailangang asikasuhin. Yun na muna ang pagkakaabalahan niya para mawala sa isip niya ang kamalasan nila ni Alcher. May problema raw sa test questionnaire para sa exam ng division scholars. May nagdik sa labas. Dinig niyang kwentuhan ng mga katrabaho niya. Talaga? Sagot ng isa. Oo, galit si Sir Rosler. May emergency meeting tayo mamaya. Natigil si Sheena sa pagtitipa sa keyboard ng desktop computer at bahagyang humiti. Mukhang ang plano niya ang magtatagumpay. Siya kasi ang kumuha sa test questionnaire at kinunan niya ng picture. Ang original copy ay nilagay niya sa loob ng drawer sa desk ni Maricel kasama ang pera na nakasobre.
Kapag nakita yun ng superintendent, iisipin nitong tumanggap ng bayad si Maricel para sa consent ng test questionnaire. Siya rin ang nagpadala ng photo file sa email ng division gamit ang ibang email address. Kahit alamin pa ang IP address ng computer na gamit niya, hindi malalaman na sa kanyang email dahil sa computer shop niya ginawa yun. 3 araw nang hindi pumapasok si Maricel, di ba? Sabi muli ng mga chismosa. Oo, may problema yata sa bahay nila. May problema o may tinakasan? Sabat ni Sheena na tikwas ang isang kilay. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Claire mula sa desk nito. Nakita ko siya last week, matagal siyang umalis dito. Naghalongkat siya sa cabinet at sa mga files sa loob ng office ni Sir. Para bang may hinahanap? Hindi ko na lang din pinansin at nauna na akong umalis. Nagkatingin ng sina Claire at Maureen, ang dalawa sa nagchichismisan. Halatang duda ang mga ito sa sinabi niya. Di wag kayo maniwala. Di bale, ang ebidensya ay nasa drawer lang ni Maricel at nakatago. Mamaya pagkatapos ng emergency meeting, sasabihin ko sa superintendent. Nagbubunyi na sabi niya sa isip. Nabuhayan siya ng dugo at ganadong nagtrabaho. Samantala, taas noong naglakad si Maricel papasok sa opisina ng women's desk ng PNP Santa Veronica. Maghaharap sila ni Archer para sa kaso bago ang proceeding sa korte kung hindi ma-resolve roon ang gusot sa pagitan nila. Wala naman siyang balak na palawigin pa ang gulo. Kung pipirma agad ito sa annulment at mga kung hindi na manggugulo sa kanilang mag-ina, handa siyang makipag-areglo. Mungkahin ng abogado niya na kaibigan ni Regar na idemanda ng concubinage ang asawa, pero mahirap patunayan yun sa korte, lalo't wala siyang katibayan na nahuli niya sa akto ang mga itong nagtatalik. Binasa niya kagabi ang grounds para sa adultery case at concubinage. Wala rin siyang mga saksi na magpapatunay sa iligal na ugnayan ni Alcher at Sheena. Baka ang mangyari ay magtuturoan sila dahil inakusahan din siya ng asawa na sumama sa ibang lalaki. Ang masaklap pa ay hindi niya maipaliwanag ang dahilan kung bakit nasa bahay siya ni Regar. Kung sasabihin niyang may shabu na nakita sa bag niya, siya ang malalagay sa alanganin. Hanggat hindi pa napatunayang inosente siya, wala siyang choice kundi ilihim ang rason ng pagtira niya sa bahay ni Regar. Good morning. Bati ni Maricel sa babaeng polis na nakaupo sa swivel chair sa likod ng desk. Iniwasan niyang tingnan si Alcher na nakangising aso at sinisindak na naman siya sa arogante nitong dating. Magandang umaga, ma'am. Mag-isa ka lang? Nasaan ang lalaki mo? Arangkada ng asawa niya, hindi pa man din siya nakakaupo sa silyang itinuro ng polis. Hindi niya ito pinansin. Ma'am, ito po ang statement na ginawa niyo. Pakicheck lang po bago natin ilagay sa Exhibit A. Ibinigay sa kanya ng polis ang 2 pages document. Ignoring me? Ano to yung kinasa mo sa akin, Maricel? Domestic abuse. Ganyan ka ka-desperate na makalaya at makasama ang kabit mo. Paparatangan mo kung sinasaktan kita. Nasaan ang ebidensya mo? May mga pasa ka ba? Alam ng anak natin kung paano ko kayo inalagaan. Hindi ako nagkulang ng pagmamahal, atensyon at panahon sa inyong dalawa. Kahit nasa mapanganib akong operasyon, pinipilit kong umuwi para sa inyong dalawa. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Panunumbat ni Alcher. Hindi pa rin umimik si Maricel. Ngayon niya natanto kung gaano kagaling ang lalaking ito maghabi ng kasinungalingan. Kung kokontrahin niya ang mga sinabi nito, mauubos ang energy niya. Hindi niya sasayangin ang kanyang panahon para makipagtalo rito. Ma'am, ito po ang kopya ng curation na X-ray results. Inabot niya sa babaeng pulis ang envelope. Ano yan, Maricel? Panibagong kasinungalingan? Tanong na naman ni Alcher. Nakalimutan mo bang itinulak mo ako sa hagdan? Matagal na wala ang pasa sa balakang ko. Hindi kita itinulak. Ako pa nga sinampal mo eh. Nadulas ka lang. Sobra ka na ah. Bakit mo masyado kang defensive, Alcher? Kung totoong wala kang kasalanan. At hindi ba pinagmamalaki mong makapagpiyansa ka? So anong pinuputak ng butsi mo riyan? Tiimbagang na nagkuyom ng mga kamao ang lalaki habang palipat-lipat sa kanya ang tingin at sa envelope. Umukit sa mga mata nito ang kaba. Sa school na binapasukan ni Martina, binigyan ng bata ng yakap at matunog na kiss si Regar habang nasa labas sila ng classroom. Thank you po sa paghatid, Mr. Schumann. Salamat din sa kiss, Martina. Be a good girl, okay? Umunat si Regar at bumaling sa guro. Nalate kasi sila ng 5 minutes. I will sponsor a new school shoes for the kids, Miss Calderon. A new design of signature shoes called Martina. Pahayag niya. Kumislap ang tuwa sa mga mata ng guro. Maraming salamat po, Director Laganza. Sasabihin ko po sa administrator namin. Martina, tayo na sa loob?
Hinawakan nito sa kamay ang bata na nakangiti sa kanya ng matamis. Hinintay muna niyang makapasok ito ng classroom saka pumihit paalis. Sa kanyang sasakyan ay naghihintay ang mga magulang ni Maricel. Sinundo niya ang mga ito kanina at habang nasa biyahe ay pinagkwento niya si Martina kung anong nakikita nito sa bahay tuwing nagtatalo sina Maricel at Alcher. Nirecord din niya through video ang usapan nila ng bata. Magagamit na ebidensya yon kung patuloy na itatanggi ni Alcher ang pang-aabusong ginawa nito. Hindi ko akalaing ganoon na pala ang dinanas ng anak natin. Pinagsabihan ko pa siya kagabi. Naiiyak na sabi ni Aling Josephine. Kinabig ito ng asawang si Mang Lando at isinandal sa balikat. Director, pwede ba kaming sumama sa bahay mo? Gusto naming makita at makausap si Maricel. Ang batang yun walang pinagbago. Pagdating sa problema niya ay ayaw na may ibang makaalam. Sinasarili lang niya. Kinakawawa na pala siya ng hudas na pulis na yun. Wala man lang kaming ideya. Akala mo'y anghel sa harapan namin yun. Pero demonyo pala kapag nakatalikod. Huminahon ka, Lando. Anang ginang. Susunduin po natin si Maricel sa police station. Kukunin ko na rin ang protection order sa korte para sa kanilang dalawa ni Martina. Sinulipan ni Regar ang mag-asawa mula sa rearview mirror habang nagmamaneho. Napakabait kong umasta ni Alcher sa harap namin. Para bang mahal na mahal niya si Maricel. Kaya naniwala agad ako sa kanya. Umiiyak na sabi ni Aling Josephine. Sinabi ko naman kasi sa'yo na kausapin muna natin ang masinsinan ng ating anak. Pinalaki natin siyang matino at may respeto sa sarili. Hindi niya ilalagay sa ganitong kahihiyan ng pamilya niya. Pakli ni Mang Lando. Patawarin mo ako. Hindi ko naman alam. Sising-sisi nitong sambit. Huwag ka sa akin humingi ng tawa, Josephine. Sa anak natin. Oo, gagawin ko mamaya. Itinuon na muli ni Regar ang mga mata sa binabagtas na highway. Hinayaan niyang maglabas ng bigat sa kalooban ang mga magulang ni Maricel. Hindi siya nagbigay ng anumang komento na maaaring magdulot ng pagdududa. Poprotektahan niya ang dignidad at tiwala sa kanya ng babae. Tanghali na nang matapos sa presinto si Maricel. Sumilong siya sa waiting shed di kalayuan sa police station habang naghihintay ng masasakyan. Pupunta siya ng division. May emergency meeting daw sila at kahit on leave siya ay kailangan niyang dumalo. Tirik na ang araw at nagkakarera sa kanyang pangamoy ang halo-halong usok ng mga sasakyan at alikabok. Dinukot niya ang panyo sa bulsa ng bag at itinakip sa ilong. Para na siyang sisipunin. May parating na black taxi at agad niyang pinara. Sa division office po tayo ng DepEd, Manong. Sabi niya matapos ipwesto ang sarili sa backseat. Sige po. Maya-maya ay nakatanggap siya ng text mula kay Regar. Nagkasalisi pala sila kaya sa bahay na lamang nito mamaya kakausapin ang mama at papa niya. Umusad ang taxi at ibinaling niya sa labas ng bintana ang paningin. Inabala niya ang mga mata sa tanawing mabilis na dumaan lamang. Tila guhit ng magkakaiba ang stroke at hugis. Hanggang sa napagod ang mga mata niya at pumikit. Isinandal ang ulo sa headrest. Sisirain ni Alcher ang credibility niya bilang ina para makuha nito si Martina. Baka gumagawa na rin ito ng paraan upang mawalan siya ng trabaho. Hindi pa rin niya maiwasang itanong kung paano sila umabot sa ganito. Maganda naman ang naging simula nila bilang mag-asawa. Pero bakit kailangang magtapos sila bilang magkaaway? Nadama niya ang pagbagal ng takbo ng taxi. Nagmulat siya ng mga mata. Nasa division premises na pala sila. Itinabi ng driver ang sasakyan sa malapit sa gate na may pinturang berde. Heto po ang bayad, Manong. Thank you. Inabot niya ang bayad at bumaba. Nasa lobby ang dalawa sa mga kaopisina niya. Nagkukumahog na sumalubong ang mga ito nang makita siyang paakyat sa sementadong hagdanan. Maricel, kumusta ka na? Butit pumunta ka. Nanggigigil na ako ron kay Sheena. Sarap kalmutin sa muka. Sabi ni Maureen na bakas ang pagkaumay sa tono. Okay lang ako. Kagagaling ko lang kasi ng police station. Kamusta kayo rito? Para saan daw ang meeting? May nag-leak daw sa test questionnaire para sa scholarship exam. Galit na galit si sir. Tapos ikaw ang itinuro ni Sheena na nagpostit ng test questionnaire. May nagbayad daw sa'yo. Report naman ni Claire. Ano? Bulalas niyang nagpanting ang mga tenga. Babaeng yun, hindi talaga ako tatantanan. Mabilis ang hakbang na binaybay niya ang rampa paakyat sa main office. Humabol sa kanya ang dalawang coworkers. Halos masakal siya sa tensyon pagpasok niya ng opisina. Naroon ang lahat ng staff at ibang rank-and-file employees. Hinagilap ng mga mata niya si Sheena. Nasa loob yata ng opisina ni Sir Maricel.
Kanina pa sila nag-uusap pagkatapos ng meeting. Pabulong na sabi ni Claire. Malamang ibinibida ka na niya kay sir. Ani Maureen. Taas noo siyang naglakad patungo sa opisina ng school superintendent. Wala siyang dapat ika-guilty. Inosente siya at siguradong si Sheena ang may pakana ng lahat. Pero hindi na siya nakapasok sa SDS office dahil palabas na sina Mr. Rosler at Sheena. Nag-ugat siya sa sahig habang si Sheena ay tikwas ang kilay na nakatingin sa kanya. May bahagyang ngiti na pumustit sa sulok ng labi nito. Ngiti ng tagumpay. It's good that you came. We can't open your drawer. Nilak mo. Pahayag ng superintendent. Bakit po? May problema po ba sa drawer ko? Doon mo itinago ang original copy ng test questionnaire na ninakaw mo, hindi ba? Sabat ni Sheena. Talaga? Hindi ko alam na available na pala ang test questionnaire para sa exam. Hindi ba nire-revise yun kada taon? Kailan ba ang exam? Pati nga date hindi ko alam. Ang nakakaalam lang ay ang committee na mag-handle sa exam at miyembro ka ng committee. Di ba, Sheena? Nagbagong hilat siya ng mukha ng babae. I ordered to check all the drawers there in the office. Let's go. Deklarasyon ni Mr. Rosler. Nauna nang naglakad sa kanila. May CCTV sila pero tinanggal noong isang buwan dahil lagi nagmamalfunction. Magpapalit sila ng supplier pero hanggang ngayon ay hindi pa nasimulan ng installation. Kung sino man ang kumuha sa test questionnaire, kabisado nito ang kawalan ng CCTV sa opisina nila. Heto po ang susi. Nila ko po yan dahil may petty cash po tayo at dyan ko lang tinatago. Ibinigay ni Maricel ang susi sa gwardiya na inatasan ng superintendent na magbukas ng drawer nila. Wala siyang kasalanan pero kung siya ang pinagbibintangan ni Sheena, tiyak may ginawa itong ikapapahamak niya. Binuksan ng guard ang drawer niya at tumambad sa kanila ang laman niyon. Naroon ang logbook, pera na nakapaloob sa envelope at may nakatatak na petty cash. Meron ding ilang personal niyang gamit at pencil case. Halos umuga ang mga tuhod niya pero nakahinga siya ng malalim dahil wala roon ang test questionnaire. Umamin ka na, Maricel. Ikaw ang kumuha, di ba? Saan mo itinago? Sikmat ni Sheena na hindi matanggap na walang nakitang dokumento sa loob ng kanyang drawer. Sunod na binuksan ay ang drawers ni Claire at Maureen. Wala rin doon. Isinunod ang drawer sa desk ni Sheena. Wala kayong makikita riyan ni hindi nakalakyan. Talak pa nito. At wala nga rin doon ang hinahanap nila. Pero nagpatuloy si Mr. Rosler sa paghahanap. Kaming makikita, Sheena, dahil hindi mo sa drawer nilagay, kundi sa laptop bag mo. Ani Mr. Rosler. Nagdidilim ang mukha nito sa galit habang bitbit ang original copy ng test questionnaire na nakuha. Sir? No, hindi po ako. Maniwala kayo. Si Maricel po ang kumuha. Baka nilagay niya lang yan dyan sa bag. Tama, nilagay lang niya yan dyan. May katibayan ka ba? Kung wala at verbal lang, hindi ako maniniwala sa'yo. Tama si Maricel. Sa inyong dalawa, ikaw ang mas nakakaalam na available ng test questionnaire dahil kasali ka sa coordination meeting last week. Naubos ang kulay sa mukha ni Sheena kasabay ng pag-ingay sa buong paligid dahil sa samot-saring opinyon ng mga katrabaho nila. Hindi na nga siguro kailangan ni Maricel na mag-alala pa kung may binabalak pa sina Alcher at Sheena laban sa kanya. Hindi lang siya ang kalaban ng mga ito. Pati ang oras at ang karma mismo na paikot-ikot lamang sa paligid ay maniningil na rin. Sa presinto, palakad-lakad sa loob ng selda si Alcher. Hindi nakalusot sa korte ang petition niya para magpiyansa kahit hindi naman ganoon kabigat ang kaso. Anong meron sa asawa niya at sa director na yon? Bakit ganoon na lamang kung resbakan ng mayabang na yon si Maricel? Nagtungo siya sa folding bed na nasa sulok. Hindi pa tumawag ang mommy niya. Pinakiusap niya rito na sunduin sa school si Martina at doon na muna sa bahay ng mga magulang niya bata. Kapag hawak kasi niya ang anak nila, tiyak na titiklop sa demands niya si Maricel. Wala na siyang ibang maisip na ibang paraan. Alcher, may tawag ka. Mula sa labas ng selda ay ibinigay ng cell guard ang cellphone niyang isinuko niya sa front desk. Dumating na ba si Hepe? Tanong niya sa kabaro matapos kunin dito ang cellphone. Hindi pa, mamayang hapon pa raw yun. May meeting sa regional office. Anitong tinalikuran na siya. Sinipat niya ang phone. Si Sheena ang tumatawag. Babe, kamusta? Puwisit na babaeng yun. Sumpain siya. Alam mo bang na-set up ako dahil sa kanya? Ninako niyang test questionnaire para sa scholarship exam at nilagay niya sa bag ko. Ako ang napagbintangan ngayon. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ni sir sa akin. Baka masuspindi ako sa trabaho. Umiiyak sa kabilang linya na sumbong ni Sheena.
Wala bang makapagpapatunay yan na hindi ko ang kumuha? Wala. Lahat sila rito yung kinakapihan si Maricel dahil kabit lang naman ako. Kasalanan mo to. Dapat kasi noon ka pa nakipaghiwalay sa akin. Pinatagal mo pa. Tingnan mo ngayon, sa akin lahat napunta ang sisi. Patong-patong ng problema natin at hindi ko na alam ang gagawin ko. Huminahon ka lang. Huwag ka munang gagawa ng hakbang hanggat hindi ako nakalalabas dito. Palamigin muna natin. Hindi ako pwedeng umuwi sa probinsya namin. Wala akong mukhang ihaharap doon. Kailan ka ba kasi lalabas dyan? Inaasikaso na ng abogado ko lahat. Kung dadaanin niya sa tabang at galit si Maricel, wala siyang mapapala. Dapat siguro ay magkunwari muna siyang nagsisisi sa ginawa niya. Lambingin si Maricel at humingi ng second chance. Kailangan niyang magpakatinupan samantala para makuha ulit ang tiwala nito. Doon ka na muna sa apartment, babe. Pupuntahan agad kita pagkalabas ko rito. Nagpaalam na si Archer sa babae at ibinalik sa cell guard ang cellphone niya. Habang nagpupulsa sa galit ang mga laman ni Sheena, nag-aabang siya ng masasakyan pa uwi sa kanyang apartment. Nasuspindi nga siya sa trabaho matapos ang deliberation ng superiors niya. Natutokso na siyang saksakin ng ballpen si Maricel kanina. Buti na lang at nakontrol pa niya ang sarili. Masakit na ang utak niya sa kakaisip kung paano napunta sa bag niya ang dokumento. Sigurado siyang nilagay niya yun sa drawer ni Maricel. Nilingon niya ang gusali ng division office. Malamang may ginawang impaktang yun. Ma'am, uuwi na po ba kayo? Tanong ng gwardya sa may gate. Inirapan niya ito. Huwag mo akong kausapin at mainit ang ulo ko. Bakit di kita matansya? Sorry ma'am, pero tinitiyak ko lang na okay kayo. Nag-aalala ka sa akin? Sikmat niya. Naisip ko lang na baka apektado kayo dahil sa kumakalat na chismis kaya lagi kayong wala sa sarili. Minsan dumating kayo rito office hours at nakainom yata kayo nun. Sinundan ko kayo nun sa opisina nyo. Yun ang araw na nakulong ang kapatid niya. Sa galit niya kay Alsher, naglasing siya saka siya tumuloy sa opisina para kunin ang test questionnaire. So, ikaw yun? Nakita mong ginawa ko nun sa opisina? Ikaw ang naglagay ng dokumento nun sa bag ko? Napupuot niyang sumbat. Ako mang susuguri ng gwardya. Hindi po ma'am. Umurong itong nakataas ang mga kamay. Sinundan ko kayo kasi naisip ko na baka mas disgrasya kayo. Pero nakatulog po kayo ron. Nakatulog ako? Opo, ron sa desk nyo. Umiling si Sheena at hinilot ang sentido. Ano pala yung naaalala niyang ginawa niya? Panaginip lang ba yon? Hindi ba talaga niya nilagay sa drawer ni Maricel ang questionnaire? Natigil sa pagsirko ang utak niya nang matanto ang isang bagay. Paano nga naman niya mailalagay ang dokumento kung nakalock naman ng drawer? Si Maricel lang ang may susi roon. Puwisit, sarili niya nagpahamak sa kanya? Isang linggo ang lumipas at naging smooth ang proseso ng kasong isinampa laban kay Alsher, dahil na rin sa tulong ni Regar. Madalas tuloy siyang tuksohin ni Chief Eckley, gaya ngayon. Pagkatapos ng meeting sa region ay siya na naman ang napagbalingan ng hepe. Direktor, wala ka nga bang hidden agenda at pinilit mo kung hawakan ng kaso ni Miss Rodriguez? Komento nitong ayaw siyang tantanan. Meron. I've been watching that woman for quite a while now. But I can't wait until she's single again. Hindi ko siya ilalagay sa sitwasyon na kinasadlakan ngayon ng asawa niya. Hihintayin ko makalaya siya bago ko siya suyuin. Matikas ang ulo ni Alcher. Baka magbagong isip ng lalaki yun at hindi na pumirma sa annulment. Anong gagawin mo? Pinabalaan kita rin. The last thing I wanted to see from you is to abuse your power. Mabubuntal kita ng baseball bat kapag ginawa mo yan. Babala ng hepe. Natawa siya at umalis sa kanyang silya. Hindi ko gagawin yan, Chief. Pero susuklian kong anumang masamang hakbang ni Rodriguez laban kay Maricel. Napailing na lamang si Chief Eckley. Anyway, kailangan din naman ng mag-ina ng protection mo. Pero imomonitor ko pa rin sila mula sa estasyon ko. Tumayo na ang hepe. Hudyak na aalis na ito. Thank you, Chief Eckley. Send me records to your wife. Sinulya pa niya ang family picture na nakapatong sa ibabaw ng bookcase sa likod ng kanyang desk. Ang mga magulang niya, siya at ang nakatatanda niyang kapatid na si Regina, ang asawa ni Chief Eckley. Bayaw niya ang hepe. Kailan ka ba bibisita ng California? Dinadaan mo lang sa tawag si na mama at dad. Sila ang pauuwiin ko rito, sa kasal ko. Biro niya. Natatawang umiling ang hepe at pumihit na palabas ng opisina niya. Sa sumunod na araw ay naibaba ng korte ang protection order para kina Maricel at Martina. Bukod kay Regar,
Mayroong 2 polis na naka-assign para magbantay sa kanilang mag-ina. Ilang beses nang tinangkang sunduin ng biyenan niyang babae ang bata sa school, pero hanggat walang pahintulot niya, ay hindi pumapayag ang bantay na polis na sumamak si Martina dahil sakop sa protection order ang in-laws niya at pinagbawalang lumapit muna sa bata. Hindi rin kasi maiiwasang baka gamitin ito ni Alcher para mapasunod siya sa demands ng asawa. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Tanong ni Regar matapos idulog ni Maricel ang plano niya. Katatapos lamang nilang kumain. Wala akong ibang maisip na pwedeng ipang-bargain sa kanya para pumirma na siya sa annulment papers namin. Siya ang nagluto niyon at halos kalahati rin ang nabawas. Maraming kinain si Regar. Bilang pagtanaw ng utang na loob, siya na ang umako sa ibang mga gawaing bahay gaya ng pagluluto. Ayaw sana ng lalaki, pero hindi sila pwedeng kumuha ng katulong dahil ang status naman niya ay detainee. On-call na tagalinis at tagalaba na lamang ang meron sila, pero minsan siya na rin ang gumagawa, lalo na tuwing weekends. Kakausapin ko si Hepe tungkol sa bagay na yan. Sabi ni Regar at tumayo, binitbit ang basong may tubig. Alam kong papayag agad si Alcher, desperado na siyang makapagpiyansa. Hayaan na lang natin kapalit ng pagpirma niya sa annulment papers namin. Total, tuloy pa rin naman ang kaso at hindi na siya basta-basta makakalapit sa amin ni Martina. Okay na ako ron. Bahala na silang dalawa ng kabit niya. Ang importante sa akin ay ang katahimikan namin ng anak ko. I understand your point. Tumango ang lalaki at inubos ang tubig na laman ng baso. Napatiting na lang siya sa Adam's apple nitong maliksing lumulundag tuwing nilulunok nito ang likido. Aalis ito para sa coordination meeting sa CIDG. Malinis ang brush up ng buhok nito ngayon. Naaaninag niya ang nunal sa bahagi ng tenga nito kung saan madalas nilalagyan ng butas para sa hikaw. Suot nito ang skin tone earpods na aandap-andap ang asul na liwanag. Tanda na naka-activate yon. Hindi nakatuck-in ang suot nitong dark gray long sleeves. Nakalilis pa rin hanggang sa ibaba ng siko ang manggas at nakausli ang 2 butones sa ply. Faded jeans sa ibaba na hapit na matibay nitong mga hita at minti. Brown leather boots na tiyak na wawasak ng panga kung sisipa ito. Tumikim si Maricel at mabilis na umiwas ng tingin nang magtagpo ang mga titig nila ni Regar. Buti na lamang hindi smartwatch ang suot nito. Kung hindi, baka nasagap na pati ang matuli na pintig ng kanyang puso. Bawal mo na siyang makadaman ng paghanga. Hindi pa siya malaya. Kung hahayaan niya ang sarili na matukso, wala siyang ipinagkaiba kay Alcher. Itinuloy ng lalaki sa kitchen ang basong ginamit at hinugasan sa may lababo. Nawili na naman siyang pagmasdan ang malapad nitong likod. Muntik na tuloy niyang mabitiwan ang mga pinggan nang bigla itong pumihit. I will bring home some dinner for us. Huwag ka nang magluto, Maricel. Bili nitong kumislap ang aliw sa mga mata. Malamang napansin siguro ang pagkataranta niya. Okay. Tango niyang idinaan na lamang ang hiya sa tipid ng ngiti. I gotta go. Ingat ka mamaya sa pagsundo kay Martina. Sige, ingat ka rin. Hindi niya napaghandaan ng halik nito sa kanyang sentido. Nanigas siya sa kinatatayuan at napahabol na lamang ng tingin dito. Ilang saglit din bago niya inaigalaw ang katawan at humabol sa lalaki, hanggang sa labas. Kasalukuyan nitong kinakausap ang 4 na gwardya. Bukod sa mga polis ay kumuha pa ito ng dagdag na bantay para roon sa bahay kapag wala ito at sila ni Martina lamang ang nandoon. Kumuway si Maricel nang tumingin sa kanya ang binata habang pasakay ito sa itim na BMW. Pagkaalis nito ay bumalik siya sa loob ng bahay. Saktong nagre-ring ang cellphone niya. Biyanan niya ang babae ang tumatawag. Hello, Mommy? Naupo siya sa couch at huminga ng malalim. Anong kalokohan tong ginagawa mo, Maricel? Bakit hindi kami pwedeng lumapit kay Martina? Daing nito sa nayayamot na tono. Pwede naman po, Mommy. Basta kasama niya ako. Hayaan niyo po bibisita kami riyan ngayong weekend. Si Alcher lang ang nagkasala sa'yo. Bakit kami nadadamay? Wala ka na bang balak ayusin ang pagsasama ninyo ng asawa mo? Wala na po. Makikipaghiwalay na ako kay Alcher. Hindi lang ikaw ang niloko ng asawa mo, Maricel. Maraming dumanas ng ganyan pero pinili nilang ayusin ang pamilya nila. Bakit sumusuko ka na agad? May option po ako makipaghiwalay. Ayokong patuloy na magkasala si Alcher dahil sa akin. Kung ang iba nakipag-ayos, hindi ko po yun magagawa. Hindi ako ang aayos sa isang bagay na hindi naman po ako ang sumira. Masyado kang madrama.
Normal lang sa lalaki ang mga babae, Maricel. Pero sa huli, babalik pa rin sila sa legal na asawa. Oo nga ho, lalo na kung nagkakasakit na. Gagawin nilang caregiver ang asawa nila. Pasensya na kayo, Mami, pero buo na po ang desisyon ko. Huwag kayong mag-alala, hindi ko ipagdadamot si Martina sa inyo. Siguro, totoong sinabi ni Alcher na meron kang ibang lalaki kaya masyado kang atat na makipaghiwalay. Ikinuyom ni Maricel ang kaliwang kamay. Wala na po ba kayong ibang sasabihin? Marami pa kasi akong gagawin dito. Hindi na niya hinintay ang sagot ng biyenan. Tinapos na niya ang tawag at ibinaba sa misita ang cellphone. Hindi siya umaasang makukuha ang simpatya ng mga magulang ni Alcher. Sa kabila ng kasalanan ng lalaki, mananatiling matimbang ang pagmamahal ng biyenan niya rito. Sukdo lang siya ang lalabas na masama, matakpan lamang ang baluktot na gawain ng lalaki. Tumayo siya at nagtungo sa kusina. Naglinis siya roon. May 2 oras pa bago niya sunduin si Martina sa school. Isang buwan pa ang matuling dumaan mula nang mapasok sa detention si Alcher. Nitong nakaraang 3 araw ay sinabi sa kanya ng abogado na pwede na nilang iproseso ulit ang piyansa. Pero kapalit ay ang pagpirma niya sa annulment papers nila ni Maricel. Dapat matutuwa siya, pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Anong sinabi mo? Tanong ni Attorney Laurito. Hindi ko pipirmahan ng annulment, attorney. Huwag na rin nating iproseso pa ang piyansa ko. Bala kong aminin kay Hepe na nilagyan ko ng drugs ang bag ng asawa ko. Narinig niyang nakadetain din si Maricel dahil sa isang pakete ng shabu na nakita sa bag nito. Kaya siguro hindi man lamang naisip ng asawa niyang bisitahin siya sa selda niya. Kahit may protection order galing sa korte, hindi naman banta sa kaligtasan nito ang puntahan siya dahil nasa loob siya ng kulungan. Come on, Alcher. You're not making any sense. Ipinaglalaban natin ng kalayaan mo tapos aamin ka para sa panibagong kaso? Hindi makapaniwalang pahayag ng abogado. Nagkibit siya ng balikat at umalis sa pagkakasandal sa rehas. Pards, tawag niya sa gwardya. Pahiram mo ko ng cellphone kahit 30 minutes lang. Lumapit ang kabaro niya at ibinigay sa kanya ang cellphone. Naiiling namang pumihit na lamang paalis ang abogado niya. Nagtungo siya sa kanyang higaan at kinalikot ang cellphone. Binuksan niya ang photo gallery at nag-scroll sa litrato ng mag-ina niya na kuha noong 7th birthday ni Martina. Alcher? Tumingin siya sa babaeng nakatayo sa labas ng selda. Si Sheena yon. Napangiwi siya. Kahit sa distansya niya, halata ang makapal na make-up ng dalaga. Bumuga siya ng hangin at ibinaba ang cellphone. Nilapitan ito. Di ba sabi ko huwag ka munang pumunta rito? Baka makita ni Maricel. Wow ha? Takot ka na ngayon sa asawa mo. Ano yan? Nagbagong isip mo at hindi ka na makikipaghiwalay sa kanya? Sikmat ng babae. 3 buwan ng suspension ko sa trabaho. Anong gusto mong gawin ko sa apartment? Magmukmok? Kung pumunta ka lang dito para awayin na naman ako, umalis ka na, Sheena. Sige na, nagpapahinga ako. Sinanyasan niya si Ruiz na igiya palabas si Sheena at naglakad siya pabalik sa kanyang higaan. Panay naman ang mura ni Sheena habang palabas ng estasyon. Halos sasabog na sa galit ang ulo niya. Kumikibot ang mga laman niya at nandidilim ang kanyang paningin. Pwisit na lalaki yon. Sabi na nga ba't wala na siyang balak na makipaghiwalay kay Maricel? Hindi pwede. Hindi ako papayag na matalo ng babaeng doble ang timbang sa sukat ng kanyang katawan. Sabi niya sa sarili. Dinukot niya ang cellphone at tinawagan si Noel Zuniga. 3 weeks pa lamang mula nang makilala niya ang lalaki. May-ari ito ng bar sa lungsod. May nangyari na rin sa kanila. 2 beses na. Pero pera lamang naman ito ang kanyang habol. Yes, sweetie. Available ka ba ngayon, Noel? Gusto kong mag-hotel. Mainit ang ulo ko. Malambing niyang sabi. Tumawa ito. Sure, sa Dark Valley tayo magkita. Sige, papunta na ako. Pinara niya ang parating na taxi. Nasa kabilang lungsod ang Dark Valley. Habang nasa biyahe ay naghaharutan sila ni Noel sa chat. Nilalandi niya ito. Pwede siguro niyang hingiin ng tulong ni Noel para ipadespatcha si Maricel. Medyo liblib ang lokasyon ng hotel. Ngayon lamang siya nagawi roon pero maalwa naman. Nakakaginhawa ang atmosphere at agaw pansin ang ornamental plants sa entrada na binabantayan ng 2 security. Binati siya ng mga ito. Nagtungo muna siya sa ladies room at nag-retouch ng makeup niya. Pagkagaling roon ay dumiretso na siya sa front desk. Room booked by Mr. Noel Zuniga? Anya sa babaeng nasa likod ng desktop computer. Good morning, ma'am.
May I see your valid ID and marriage contract? Nagpanting ang tenga ni Sheena. Ano? Bakit kailangan ng marriage contract? Sorry ma'am, but no marriage contract, no check-in po tayo. Married couple lang po ang kinikater namin dito. Anong klaseng hotel to? Puisit! Naglakad siya palabas at hinablot ang cellphone sa kanyang bag. Tinawagan si Noel. Samantala, maingat ng ngiti ang namutawi sa labi ni Regar. Nakakahawa ang masiglang kislap sa mga mata ni Maricel habang binubuksan nito ang envelope. Isang linggo rin nilang hinintay na pirmahan ni Alcher ang annulment papers. May impormasyon pa siyang natanggap mula sa estasyon na ayaw pumirma ng lalaki. Did he sign it? Tanong niyang gustong makasiguro. Tumango ang babae, ngumiti ng matamis. Oo, pinirmahan niya. Bagong tanglaw ng pag-asa ang rumehistro sa mga mata nito. Taliwas sa lungkot na inaasahan niyang makita roon. Sa wakas, makakalaya na rin ako sa kanya. Siguro, blessing in bad disguise si Sheena. Kung iisipin, dahil sa kanya nakaligtas ako sa mas malupit pang bagay na pwedeng gawin ni Alcher sa akin. I think he's doing some serious thinking inside the detention cell. Nireport sa akin ng hepe na hindi na madalas pumupunta roon si Sheena dahil ayaw na kausapin ni Alcher. Inamin din ng asawa mo na siyang nagtanim ng drugs sa bag mo. Kaya kansilado na naman ang pagkakataon niyang magpiyansa. Kwento niyang inoobserbahang maigi kung ano ang magiging reaksyon ni Maricel. Hindi agad ito sumagot. Bagkus ay ibinalik sa loob ng envelope ang dokumento. Nagtiyaga pa rin siyang maghintay na magsalita ito. Mabuti kung naisip niyang magbago, pero sana gawin niya yon para sa sarili niya at para sa anak namin. Pagsikapan niyang maipagmalaki siya ni Martina kahit papaano. That's the answer he needed. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro, dapat na niyang pagplanuhan kung paano niya susuyuin si Maricel nang hindi lumalabas na sinasamantala niya ang pagkakataon. Anyway, may oras pa naman. Sa ngayon, pwede siguro mag-focus muna sila sa exposure ng mga paa nito sa shoe industry. Nabasa mo na ba ang contract para sa bagong endorsement ng Martina Shoes, Maricel? Ipinangalan niya sa anak nito ang bagong design ng female shoes na ginawa niya. Sa susunod na buwan na ang launch ng sapatos at gaya nga ng alok niya dati rito, si Maricel ang gusto niyang magrampan niyon sa runway para sa soft fashion show. Oo, pero pwede bang pag-isipan ko pa? Nako-conscious talaga ako rito sa katawan ko. Baka mawalan ka ng buyers kung ako ang lalabas doon para ipromote ang sapatos mo. Baka sabihin nila nasisiraan ka na. Come on, I told you. It's not the size of your body or the label of your weight. It's how you carry yourself and sport a new branding of beauty. Maniwala ka sa akin, kahit ngayon lang. Sinabi ko to hindi lang dahil mahal kita, Maricel. Sinabi ko to dahil may tiwala ako sa'yo at sa kumpiyansa mo sa sarili. You're sexy in that size, no question. Anong sabi mo, Regar? Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang sambit nito. Oo, mahal kita, Maricel. Hindi ko ipipilit na suklian mo ang feelings ko sa ngayon. Focus on building yourself first, or if you still have things that you need to prioritize. I won't pressure you. Nandito lang naman ako handang maghintay. Huwag mo sanang iisipin na sinasamantala kita. Hindi ko rin naman pinlano to. Kusa ko nilang naramdaman habang nagkakasama tayo. Hinawakan niya ang kamay nito at dinampian ng halik. Ayaw mo ba rin sa mga babaeng may maliliit na bewang? Pabiro nitong tanong. Hindi naman sa ayaw pero wala akong magagawa kung ang pagmamahal at sexy para sa akin ay kagaya mong malusog at bilog, di ba? Naniniwala akong chubby din ng forever. Saka, sinong may sabi na hindi ka sexy? Bulag lang talaga ang ex mo. Curvy ka naman. Hindi mo ba nakikita yung ibang models na plus size? Proud sila sa size nila. Sana ikaw din. Tumingkad ng kulay sa mga pisngi ni Maricel. Sige na nga, papayag na ako sa endorsement. Mas nahihirapan akong i-handle yung panliligaw mo. Colorblind ka siguro. Humagalpak siya ng tawa. Ganoon talaga pag in love. Nagiging makulay ang buong paligid. Hindi yun colorblindness. It is the rainbow that you planted in my heart. Tama na nga, Regar. Pati yata diskarteng malupit pinag-aralan mo sa school, no? Kastigo nitong inirapan siya. Susunuin ko nga pala si Martina. Pwede ba ako sumabay sa'yo? Sasamahan kita. Pahayag ni Regar. Hiniram ng mga binan ni Maricel ang bata. Naroon din ang 2 polis na bantay ng mag-ina. Standard yon dahil may 3 buwan pa bago mawala ng visa ang protection order. Habang sa kulungan, Martina. Mahigpit na niyakap ni Alcher ang anak. Nakiusap siya sa mga magulang na hiramin ang bata at dalhin sa kulungan para makita niya.
Buti na lang at pinagbigyan sila ni Maricel. Papa, how are you? Tanong ni Martina na yumapos din sa kanya. I missed you so much, anak. You and Mama. Pinangko niya ito at naupo sila sa bakanting silya. Ang mga magulang niya ay tahimik lamang na nakamasid mula sa kabilang ibayo ng parihabang mesa. Parehas na retired police ang mga ito. Ano ba tong ginagawa mo sa buhay mo, Alcher? Kung kailan tumanda ka, saka naman nawala sa hulog yung utak mo. Angal ni Arsenio, ang kanyang ama. I'm sorry, Dad. Natukso lang talaga ako, pero pinagsisihan ko na. Kung bibigyan ako ni Maricel ng isa pang pagkakataon paglabas ko rito, aayusin ko na ang sarili ko at ang pamilya namin. Hindi na ako magkakamaling saktan siya at lokohin. Ipakita mo lang sa kanya na handa ka magbago. Patunayan mo. Sabat ni Chariza, ang kanyang mommy. Kapag nasimula na ang hearing ng kaso ko, magpe-plead guilty na ako para hindi na humaba pa. Hindi na rin po ako maghahain ng piyansa. Kayo na ang bahala sa mag-ina ko, Ma'am. Hindi ako maasang bibisitahin ako ni Maricel rito. Sa ngayon, sapat na muna si Martina. Hinikan ni Alcher sa tuktok ng ulo ang bata. Papa, I will ask Mama to come by next time, sabi ni Martina. Ngumiti siya at tumango. Salamat, anak. Patawarin mo si Papa kung naging bad ako noon sa inyo ni Mama, ha? Promise, magpapakabait na si Papa. Mabubuo ulit tayong tatlo. Tumango lang ang bata. Noong nakaraan ay nakiusap siya sa hepe na ibalik kay Maricel ang annulment papers. Hindi niya yun pinirmahan. Gusto niyang makipag-ayos sa asawa. Hihingi siya ng tawad at ikalawang pagkakataon para sa pamilya nila. Nagdala ng tanghalian ng mommy niya at doon na sila kumain habang pinagpapatuloy ang kwentuhan. Nawili siyang makinig kay Martina na nagkukwento tungkol sa school nito. Ngayon lamang niya lubusang natanto kung gaano kabuting ina si Maricel. Naalagaan ito at napalaking isang mabait na bata ang anak nila. The truth is, he married a wonderful woman, a very beautiful one. Tuwing pinagmamasdan niya ngayon ang photos nito sa kanyang cellphone, nagbabalik kung gaano ito kaganda sa mga mata niya. Sana may pagkakataon pa siya para masabi sa asawa na ito pa rin ang nasa puso niya. Mananatili ito at patuloy niyang mamahalin. Samantala, ngiti ng tagumpay ang namutawi sa labi ni Sheena matapos i-report sa kanya ng courier na na-deliver na nito ang envelope na naglalaman ng primadong annulment papers ni na Alcher at Maricel. Nalaman niya na ayaw ng pumirma ni Alcher. Hindi siya nagkamali sa ginawa niyang pagpapapirma sa lalaki noong minsang nakainom ito. Hindi pa naman ito ganoong kalasing noong pirmahan ito ang papeles. Masyado itong lulong sa kanya noon, kaya isang demand lamang niya ay sumunod agad. Tapos na rin niyang ipacheck sa abogado yon at legal ang dokumento. Masigla siyang naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas ng gate ng apartment. Pagsampa niya sa loob ay agad siyang sinunggaban ng lalaking nag-aabang sa kanya. Wait lang, Noel. Ano ka ba? Nagugulit ka naman? Natatawa niyang reklamo pero pinisil ang pundilyo ng lalaki. Hindi purong Pinoy si Noel. May lahi ito at mestizo. Galante ito magbigay kaya pumapayag siya kahit doon lamang siya nito ginagalaw sa sasakyan. Huwag tayo rito, baka may makapansin. Doon na lang tayo sa bar mo, okay? Malanding sabi ni Sheena na kinurot-kurot sa tiyan ang lalaki. Sige na nga, miss na agad kita eh. Ngayon na ang pagkakataon para hingin ang tulong ni Noel para sa kapatid niya at para na rin makaganti kay Maricel. Hindi kasi siya natuloy mag-hotel noong nakaraan dahil sa policy ng hotel. Naikwento nito na may kontak ito sa black market na bumibili ng internal organs ng tao. Balak niyang ibenta ang balyenang yon para wala nang sagabal sa kanila ni Archer. Madali namang manipulahin ng lalaking yon. Sasabihin lamang niyang na-scam sa online business ang ex-wife nito. Rampant ngayon ang ganoong insidente. Isang linggo pa ang matuli na dumaan. Subsub sa mga dokumentong nasa ibabaw ng desk si Chief Ekle nang datnan ito ni Archer. May bisita rin ng hepe. Ang asawa nitong kasing timbang siguro ni Maricel. Kilala itong local model noon at natigil lamang ng magkaanak ng kambal. Aalis na ako, hihintayin ba kita sa dinner? Tanong ng misis nito na tumayo na. We will dine out. Isama natin ang mga bata. Anyway, it's the anniversary of your broken pinky finger. We have to celebrate. Biro ng hepe na natatawa. Malamyos na tawa ang iginanti ng asawa nito at dumukwang. Hinalikan sa pisngi ang hepe. Ingat sa daan. I love you. I love you, Orm. Be careful on your way home later, ha? Hihintayin ka namin. Kumaway si Mrs. Ekle at pati si Alcher ay isinali sa magiliw nitong ngiti. Tango lamang ang itinugon niya sa babae. Come in, Rodriguez. Have a seat.
Ikinumpas ni Chief Ekle ang daliri sa bakanteng silya. Salamat, Hepe. Naupo siya. Pwede ka nang maghain ng piyansa. Sabihin mo lang kung kailan mo gusto. I will ask the staff to assist your lawyer for the process. Tumawag nga pala ang asawa mo. Nagpasalamat sa pagpirma mo sa annulment papers. Mistulang bomba yon na sinindihan sa loob ng kanyang pandinig at pinasabog sa kanyang utak. Ano yun, Chief? But I did not sign the annulment. Bayolenteng bulalas ni Alcher. Use your phone to talk to her. I don't know what happened but she reported you signed the document. Narito pa sa akin ang binigay mong papeles. Ipapahatid ko na sana pero naunahan ako ng tawag niya kaya hindi ko na lang muna itinuloy ang utos mo. Pahayag ni Chief Ekle. Tulirong umahon si Alcher sa upuan at wala sa sariling naglakad palabas. Naalala na niya, minsan pinapirma siya ni Sheena ng annulment nila ni Maricel. Piniga niya ang ulo at pagdating sa labas ay sinuntok ng buong pwersa ang dingding. Hindi ininda ang sumabog niyang kamao. Alcher? Boses yun ni Maricel. Dagli siyang bumaling sa babaeng nakatayo sa labas ng selda. Lumapit siya rito at nagtungo sila sa visitors area para doon mag-usap. Pakiusap, Maricel. Isang pagkakataon pa. Nagsisi na ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na uulitin yun. Magbabago ako, pangako. Pagmamakaawan ni Alcher at kita sa mga mata ang sinseridad at pagsisisi sa kasalanang ginawa. Kaya naman kitang patawarin, Alcher, pero hindi ko maibibigay ang hinihiling mong second chance. Naniniwala kasi akong hindi lahat ng tao ay deserve yun, lalo na kung ubos na ang panahon. Hindi mo ako mapagbigyan dahil kay Rhaegar. Nasa tono ni Alcher ang hinanakit. Tapos na tayo, Alcher. Wala ka ng karapatan sa akin. Pirmado mo ang annulment natin. At wala ka rin pakialam kung may pagpalit na kita sa iba na mas deserving. Panakaw na pinukol ni Maricel ng tingin si Rhaegar na nasa pintuan. Nakasandal sa hamba at kausap ang jail guard. Sigu-segundong nakasulyap sa kanya ang lalaki. Hindi pa niya ito sinasagot. Wala pa silang label kung tutuusin. Pero hindi niya itatanging payapa ang puso niya at kalmado tuwing kasama ang lalaki. Pakiramdam niya wala nang anuman sa mundo ang pwedeng sumugod sa puso niya dahil protektado siya nito. Ngayon lamang niya naranasan ang ganitong damdamin. Yung kahit hindi sila magkatabi gaya ngayon, pero damang-dama niya ang init ng presensya nito. Para bang nakakulong siya lagi sa yakap nito. Maricel, inaamin kong naging tanga ako at bobo. Hinayaan ko si Sheena na manipulahin pati ang pagpirma ko ng annulment papers na halos hindi ko na maalala pa. Hindi ko ipipilit na manatili ang bisa ng kasal natin dahil pwede naman kitang pakasalan ulit. Pero isang pagkakataon pa, nakikiusap ako. Pagsusama mo ni Alcher at inabot ang kamay niya, ikinulong sa mga palad nito. Naisip mo bang wala sana tayo ngayon sa sitwasyon na to kung binigyan mo ng halaga ang kasal natin bago mo inintindi ang libog mo? Alam ko, pinagsisihan ko nang naging mahina ako at marupok. Yun nga, magsisi ka man, hindi mo na maibabalik sa dati ang lahat. Sinira mo ang pamilya natin. Sinubukan mo man lang bang iwasan si Sheena? Palagay ko hindi. May pagkakataon kang umiwas. May pagkakataon kang tumanggi at takasan ng tukso. Pero hindi mo ginawa. Ngayon, iniisip mo pwede kang magkaroon ng ikalawang pagkakataon sa pagsasama natin? Umukit sa mga mata ni Alcher ang kirot at desperasyon. Paano na si Martina? Hindi ko siya ipagdadamot sa'yo. Ang ugnayan ninyong mag-ama ang tanging bagay na hindi ko maaaring baguhin. At nasa sayo na kung gagawa ka ng ikasisira ng tiwala niya sa'yo. Hindi rin ako magdedemand ng sustento para sa bata. Bilang ama niya, alam mo kung anong obligasyon mo sa kanya. Pwede mo siyang hiramin tuwing weekends o kung may mahalagang okasyon sa bahay niyo at kailangan naroon siya. Pero hindi magiging option na kukunin mo ang custody niya. Sa akin titira si Martina hanggang sa paglaki niya. Nilinaw na niya ang lahat sa dating asawa para wala na itong dahilan na kausapin pa siya ulit. Gusto na niyang umusad pasulong at harapin ang opportunities na dumating sa buhay niya. Sarili naman niya ang pagtutuunan niya ng panahon. Matagal din siyang nagtiis at tinikis ang mga pangarap niya dahil lahat ibinibigay niya kay Alcher. Kinalimutan niyang may mga bagay rin siyang gustong gawin para sa ikauunlad ng kanyang sarili. Noon kasi, inisip niyang hindi niya makakaya kung wala ang suporta nito. Hindi niya naisip na bago niya ito naging asawa, nagagawa naman niyang humakbang na siya lang. Nagagawa niyang magtagumpay, pero ang pagmamahal niya sa lalaki ang umubos sa kanya. Wala na ba talaga natitirang pagmamahal para sa akin dyan sa puso mo, Maricel? Ang bilis namang nawala. Dahil pinalitan mo ng sakit at galit, Alcher. Binawi niya ang kamay at tumayo. Sumenyas na sa kanya si Rhaegar. Itinuro ang relos nito.
May appointment pa sila galing dito at hindi pwedeng malate. Sandali lang, aalis ka na ba? Umahon din sa silya nito si Alcher. Hindi ako susuko, Maricel. Hanggat di ko nakikitang ikinakasal ka sa iba, susuwal ako para sa ikalawang pagkakataon. Deklara nito at sinipat ng masamang tingin si Rhaegar na papalapit sa kanila. I hope you're done. Kailangan na nating umalis, Mari. Tumango si Maricel. Sige, tapos na kami. Narinig ko ang sinabi mo, Rodriguez. Thank you for giving me the idea how to make you give up. Don't worry, bibilisan ko ang pag-aayos ng kasal namin ni Maricel. Although, hindi ko pa nakukuha ang sagot niya sa paniligaw ko, pero pwede naman niyang ibigay yun sa araw mismo ng kasal namin. What do you think? Naghahamon ang timbre ng boses ni Rhaegar. Gumalaw ang naninigas ng mga panga ni Alcher, pero imbis na sumagot ay mas pinili na lamang nitong umalis. Nagpapasalamat na rin siya. Kinabahan siya sa paandar ni Rhaegar. Akala niya magkakasagutan na ang dalawa. Sabado ng gabi, pagpadak ng alas 8, ay dumating sa parking area sina Sheena at Noel. Isasagawa na ng dalawa ang masamang bala kay Maricel. Bandarian lang. Itinuro ni Sheena ang pinakadulong lane. Diyan natin siya hihintayin. Bakit hindi mo sinabi agad kagabi na tinawagan mo pala ang kontak ko sa sindikato? Hindi ka nag-iingat. Kastigo ni Noel matapos nitong i-park ang sasakyan. Sorry na, akala ko kasi hindi ka interesado sa plano ko eh. Nagtanggal si Sheena ng suot na seatbelt at binuksan ang pinto. Bumaba na rin si Noel. Inarok niya kung galit ang lalaki. Mukhang hindi naman. Yumupo siya sa bewang nito. Aabangan nila roon si Maricel. Madalas doon ng babae. Halos araw-araw yan pumupunta sa lugar na yon para maghulog sa donation box ng street kids. Hindi sila naghintay ng matagal. Wala pang 15 minutos ay natanaw nila si Maricel na bumaba ng taxi. Mabilis ang lakad dito papasok sa loob ng convenience store. Bumungis-ngis si Sheena. Ano, believe ka na sa akin? Ayan na ang pray natin. Pagmamalaki niya. Oo na, hindi ka lang magaling sa blowjob. Mahusay ka rin gumawa ng masama. Pabirong sagot ni Noel. Sinabi mo ba kay Ralph ang location natin? Nag-text ako sa kanya kaninang umaga. Dadalhin na rin daw nila ang pera. Excited na siya sa milyones na matatanggap. Hindi na niya kailangang bumalik sa trabaho. Makakapag-travel abroad pa siya kasama si Noel. Maya-maya ay isang itim na van ang dumating. Nag-hazard ito. Hudyat na ito na ang sindikatong kontak nila. Kumumoy pa siya pero sinaway siya ni Noel. Sumimangot na lamang siya. Pumarada malapit sa sasakyan nila ang van at bumaba mula roon ang tatlong lalaking nakasuot ng surgical face mask. Ang dalawa sa mga yon ay may bitbit na attache case na palagay ni Sheena ay naglalaman ng salapi. Nangatibigla ang mga palad niya. Kumapit siyang maigi sa bising ni Noel at sinalubong nila ang tatlong lalaki. Ralph! Nag-alok agad ng kamay si Noel sa leader ng grupo. Noel Zuniga, kumusta? Nakipagkamay si Ralph. Nasa loob na ang package. Hintayin lang nating lumabas at si Sheena na ang bahala. Mabilis na tumango si Sheena at ngumiti ng malandi sa mga lalaking kaharap. Amoy pa lamang ng mga ito, mapera na. Binato niya ng tanawang exit door ng convenience store. Atat na siyang makuha si Maricel at maisurrender sa sindikato. Sa wakas, makakaganti na rin siya dito. Napaunat siya nang bumukas ang salaming pinto at iniluwal ang babaeng hinihintay nila. Ayan na siya. Bulalas niya. Dito lang kayo at kakausapin ko siya. Kumari pa siya para harangin si Maricel bago pa ito makapara ng taxi. Mukhang umaayon din sa kanila ang pagkakataon dahil walang tao sa parking area na yon. Alam niyang may street CCTV pero nasa blind spot sila, kaya hindi rin mahahagip ang gagawin nila. Hi BFF! Eksaherada niyang bati sa babae. Nayamot siya dahil blooming ito ngayon. Mas gumanda pa yata ito kaysa noong okay pa ang pagsasama nito at ni Archer. Kahit mataba ito pero bagay dito ang suot na bestidang kulay peach. Anong kailangan mo, Hitad? Malamig na tanong ni Maricel. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ayoko na kay Archer. Iba na ang gusto ko ngayon, yung internal organs mo. Tumawa si Sheena. Baliw. Singhal nito at lumakad na para lagpasan siya. Hinaklit niya ito sa braso at binunot sa loob ng kanyang bag ang maliit na kutsilyo. Itinutok niya sa leeg nito. Baka gusto mong gilitan na kita dito. Hindi ako nagbibiro, bruha ka. Sumama ka sa akin. Rumihistro sa mga mata ni Maricel ang takot at umawang na lamang ang bibig. Kinaladkad niya ito patungo sa kinaroroonan ni Noel at ng iba pa. Here she is, guys. Malusog, di ba? Sarcastic niyang sabi kasabay ang mahinang tawa. Huwag ka mag-alala. Mapagkawang gawa ka naman.
Isipin mo na lang na donation para sa mahabang buhay ng ibang puso mo, atay, kidney, at iba pang parte ng katawan mong may pakinabang. Nasisindak na gumala ang mga mata ni Maricel sa apat na lalaking nasa harapan nila. Gustong makita ni Sheena na umiyak at magmamakaawa ang babae, pero pinigilan nitong pumatak ang mga luha. Kahit na dama niya ang panginginig ng katawan nitong mistulang tuod na hindi makagalaw. Ibigay na ang pera at isakay sa van ng babaeng yan. Utos ni Ralph sa dalawang kasama. Ibinigay na mga yun kay Noel ang dalawang attache case. Nang hahaba ang leeg ni Sheena sa pagsilip sa laman niyon nang buksan ng lalaki para i-check ang pera. Bundle of thousands. Napalunok siya sa pananabik at bumilis ang pintig ng puso. Ibinaba ni Noel ang dalawang attache case at naglahad ito ng kamay kay Ralph. It's good doing business with you guys, sabi nitong nakangisi. Humawak si Ralph sa kamay ng lalaki. Pero nagulantang silang lahat nang hatakin ito ni Noel at tinutukan ng baril sa lalamunan. Sabay na bumunot ng armas ang dalawang kasama ni Ralph, pero noon din nagpulasan palabas mula sa puting van na nasa malapit ang assault team ng NBI sa pangunguna ni Deputy Director Regar Laganza, armado ng mahabang mga baril. Drop your gun, people, and hands at the back of your head. Move! Matigas na utos ng direktor. Luhod! Putang ina! Matigas na sigaw ni Noel at tinadyakan sa binti si Ralph. Humambalos ang mga tuhod nito sa pavement. Anong ibig sabihin nito? Nagpapanik na sigaw ni Sheena. Hindi mo alam? Hinablot ni Maricel ang buhok niya at inagaw sa kanyang kutsilyo. Idiniin sa kanyang leeg. Makukulong ka na habang buhay. Hitad. Ano? Ang galing kong umarte, no? Matagal ko nang alam na balak mo kong ibenta sa sindikatong bumibili ng mga lamang loob ng tao. Paano ko nalaman? Yang si Noel, NBI agent at undercover. Pasensya ka, pinagsawaan ka na niya, pinagkanulo ka pa. Ngayon, ramdam mo na bang ginawa sa akin noon ni Alcher, ha? Here, ikaw na mag-posas dyan. Inabot ni Regar ang posas kay Maricel. No! Pumigla si Sheena pero hinawakan ng dalawang agents ang magkabilang braso niya. Matagumpay na nailak ng babae sa kanyang mga pulso ang posas. Panaginip lang to. Imposible. Hindi ako pwedeng makulong. Sigaw pa nito. Nasusukulam na tiningnan niya si Noel na tila hindi na siya kilala at ang inatupag ay si Ralph. Nakaplano ba ang paglapit nito sa kanya? Pati ba yung ilang beses na nangyari sa kanila? Noel, paano mo nagawa sa akin to? Pasensya na, sweetheart. Trabaho lang. Ngisi nito. Akala mo ba ikaw lang nakakaalam na ginagamit mo lang ako? Patas lang tayo. Ganon din ako sa'yo. Hayop ka. Sumpain ka. Sumpain kayong lahat. Sigaw ni Sheena na humilata na sa pavement at naglupasay. Ang matagumpay na gabing yon ang tuluyang nagbukas ng oportunidad at pinto ng biyaya sa buhay ni Maricel at Martina. Makalipas ang 3 buwan ay formal na ikinasa ang kontrata niya sa Laganza Fashion. Masusing ensayo ang ginawa niya para hindi mapahiya si Regar at maging proud ito sa kanya. Ang binata ang nagturo sa kanya na mahalin at pagkatiwalaan ng sarili. At nang dumating ang launching ng Martina Shoes, ay full pack ang Magarang Arena. May soft fashion show ito. Dinagsa ang event ng local models, socialites, fashion designers at enthusiasts. Nakabalandra sa widescreen ang Martina Shoes na inirampa nilang mag-ina ngayong gabi. Maya-maya pa ay nagpalit ang mga ilaw. Mula sa matingkad na dilaw at pula ay naging berde at asul. Salitan ko maglikot sa buong arena. Sumabog ang dalawang spotlight sa entablado at natuon kina Maricel at Martina na magkahawak kamay na rumarampa sa runway na may nakagayak na pulang carpet. Suot ang white vintage twinning dress gawa sa pearls, laces at high-end abaca fiber. Hanggang sa ibaba ng tuhod ang tabas at pinatingkad ang glass theme ng sapatos. Nakaantabay lahat, tahimik na tila nag-aabang ng mga bituing dahan-dahang bumaba galing sa kalawakan. Niyuko ni Maricel ang anak na nakangiting nakatingala sa kanya. Ramdam niyang nag-enjoy ito roon sa stage. Halos 1 buwan din silang nag-practice para sa pagrampa nila. Doble ang nadama niyang ligaya at pagmamalaki. Mama, ang ganda po natin. Malapad ang ngiting sabi nito. Oo nga anak, ang ganda natin. Mula sa crowd sa ibaba ay natanaw niyang tumayo ang lalaking kanina pa hinahanap-hanap ng kanyang mga mata. Si Regar. Mula sa mga palad nito ay umugong ang malakas na palakpak na ginaya ng audience. Yumanig ang buong arena. 6 na pares ng Martina Shoes ang inirampa nila noong gabing yon bago matagumpay na binuksan ang showroom sa mga customer na gustong bumili.
Thank you for this wonderful evening. Both of you slayed the show. Hinapit ni Regor si Marisol sa bewang. Nasa backstage sila at humingi ito ng kaunting privacy mula sa ibang personal nito. Ako dapat ang magpasalamat, pero naisip ko, imbis na yun ang sabihin ko, baka mas ma-appreciate mo ang I love you. Ngumiti siya ng matamis. Seriously, you always caught me by surprise. Tumawa ito pero kumislap ang namuong likido sa mga mata. I love you, Maricel, like how you always take my breath away. I will love you with every breath I take, be it in sorrow or in happiness. Marry me, honey. Ngumiti siya ng matamis. Oo naman, kapag natapos na ang annulment ko. Promise? Tumango siya tumingkayad. Sinalubong ang halik nitong pababa sa kanyang labi. Hindi nagtagal ay nakamit din ni Maricel ang resulta ng annulment. Sa wakas ay tuluyan ng napawalang bisa ang kanilang kasal ni Archer. Kaya malaya na rin siyang tanggapin ang matagal ng alok na kasal ni Regor. Ilang buwan nang lumipas paglabas ng annulment decision ay isinagawa na nila ang kasal nila. Simple lamang yon na dinaluhan ng mga mahal nila sa buhay. Wala namang naging tutol sa kanya ang magulang ni Regor. Nagpapasalamat si Maricel na kahit na may anak na siya at nakaraan, tinanggap siya ng mga ito ng buong buo, maging si Martina. Gaya ni Regor, kahit na mayaman ang pamilya nito ay hindi rin matapobre. Makaraan lang ang 2 buwan ay nabuntis siya sa honeymoon baby nila ni Regor. Maligayang maligaya siya ngayon sa piling nito. Akala niya magiging malas na siya sa asawa habang buhay. Ngunit hindi siya hinayaan ng Diyos na magdusa ng matagal. Ipinagkaloob nito sa kanya ang lalaking tinanggap siya kahit na ano at sino pa siya. Binigyan pa siya ng 2 pagkakataon ng umibig at ibiging muli. Naniniwala si Maricel sa karma, pero naniniwala rin siya sa biyaya. Ang pagtataksil at pagkakasala ay pwedeng piliin at iwasan. Walang utak na mahina at pusong marupok pagdating sa matibay na tiwala at wagas na pagmamahal. Yun ang kalayaang nakamit niya mula kay Archer at natutunan niyang mula sa bagong pag-ibig na natagpuan kay Regor. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.